Bulaga, nagulat ko ba kayo mga katakip silim? Alam nyo kasi, ganyan din daw ang naramdaman ng letter sender natin ngayon. Nang isang araw, bigla na lang may bumulaga sa kanilang isang masamang balita. Pero bago natin simulan ng kwento, iimbitahan ko muna kayong bisitahin din ang iba pa nating mga channel dito sa YouTube, gaya ng Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, at ang mga love story channels natin na Miss and Mr. Love at Miss Heart. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta in advance. Ngayon ay simulan na natin ang kwento. Ay, magandang gabi sa inyo, Eloisa, Nana Esther. Kauuwi lang ho namin ng asawa ko galing sa paghahatid kay Ruel sa bayan. Makakapasok na ulit siya sa eskwela. Maraming salamat talaga sa inyo at gumaling ang anak ko. Lalong-lalo na sa iyo, Eloisa. Kung hindi mo naagapan ang kulab na ginawa sa kanya, malamang, ay nako, huwag na nga nating pag-usapan yun. Siya nga pala ito, may dala kaming kakanin pasalubong sa inyo. Nako, nag-abala pa kayo, Aling Ofelia. Hindi naman ho kailangan to eh. Kaibigan ko si Ruel. Kung yung ibang tao nga nagagawa kong tulungan, siya pa kaya? Basta tanggapin mo na yan, Iha. Pasasalamat namin yan sa'yo. Alam mo kayo maglola, hulog talaga kayo ng langit dito sa lugar natin. Simula nang mapadpad kayo rito, naging tahimik at masaya na itong baryo natin. Buti na lang talaga at kahit kailan, hindi namin pinagdudahan ang kakayahan nyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo, Aling Ofelia. Ito lang ang magagawa namin. Kapalit ng pagtanggap niyo sa amin ni Lola nung wala kaming mapuntahan. Siya naman, Ofelia. Ibinabalik lang namin sa inyo ang kabutihang ipinakita niyo sa amin ng apo ko. Kahit na halos karamihan sa mga napuntahan namin doon ay itinataboy kami at pinagbibintang ang mga mangkukulam o kampo ng demonyo. Sobra-sobra na nga ang kapalit ang ginawa ninyong pagprotekta sa baryong ito. Eloisa, Nana Esther. Bukod pa doon ang mga tulong na ginagawa niyo sa amin. Lalo na't halos karamihan ng tao dito, wala namang kakayahang magpadoktor. Naniniwala akong kayo ang sagot ng Diyos sa matagal na naming dasal. Kayo ang proteksyon namin laban sa mga nilalang na muntik nang umubos sa mga taga rito noon. Naniniwala ka ba sa kasabihang kapag binato ka raw ng bato, batuhin mo ng tinapay? Paano kung maharap ka sa isang problema at ang tanging makakatulong lang sa iyo ay ang taong nagawan mo ng kasalanan? Handa ka bang ibaba ang sarili mo para sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay? I-comment ang sagot mo sa ibaba at pag-uusapan natin yan. Magandang araw po sa inyo, Sir Jag, at sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito. It's been a year mula nang madiscover ko ang programang ito dito sa YouTube at simula noon ay hindi na talaga ako pumalya sa pakikinig sa inyo. Siguro dahil nakaka-relate ako sa mga kwentong isinasabuhay ng inyong team. Just call me Micah, not my real name. Binago ko rin po ang pangalan ng mga taong involved sa karanasang ito para na rin sa privacy namin. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari almost 3 decades ago na ang nakakaraan. Kakamatay lang noon ang mami ko, kaya naisipan namin ni Kuya na doon na muna kami manirahan sa probinsya namin. Gaya ng matagal ng gusto ni mami noong nabubuhay pa siya. Akala namin ni Kuya Marco magiging okay kami doon. Pero yun pala ang magiging simula ng bago naming kalbaryo sa buhay. Micah? Micah, wake up. Nandito na tayo. Nasaan tayo, Kuya? Nandito tayo sa townhouse ni Lolo sa kabilang bayan. Dito na muna tayo mag-stay, okay? Hindi na ba niya tayo masusundan dito, Kuya? I don't know, Mai. Pero wag muna natin problemahin sa ngayon. At least nakalayo na tayo, ha? Basta sundin lang natin yung sinabi ni Manang, okay? Wag na wag mong aalisin sa laig mo yung kwintas na ibinigay niya sa'yo. Okay. Oh, bakit sumisimangot ka na naman? Kasi naman, Kuya,
Nagpunta nga tayo dito sa province para makamove on sa pagkawala ni Mami. Tapos, mas malalang problema pa pala ang makukuha natin dito. Kasalanan ko yata to, kuya eh. Bakit ba masyado akong malas? Huwag mong sabihin yan. Ano ka ba? Hindi ka malas. Nagkataon lang ang lahat ng to. Hindi ka ang may kasalanan sa mga nangyayari. You're the victim here. Kuya, hindi kaya pinaparusahan tayo ni God? Hindi kaya ito ang punishment natin? Dahil dun sa ginawa niyang pagpapalayas ni Dad noon sa mga taong naninirahan sa lupang minanay ni Mami? Ano? Maika, ano bang sinasabi mo dyan? Bakit naman tayo parurusahan? Sa atin naman ang lupang yun. Can you please stop saying that? Kuya Marco, hindi ko lang naman kasi maiwasang isipin eh. Look, ever since ginawa niya ni Dad yun 10 years ago, sunod-sunod ang mga nangyaring kamalasan sa family natin. Una, na-aksidente si Dad. Tapos nawala rin si Mami last year. At ngayon naman, ako, kinukrusunada naman ako ng... Alam mo, ang mabuti pa, tigilan na natin tong usapan na to. Pareho tayo pagod, Maika. Pumasok na lang tayo sa loob, okay? Naghihintay na si Mang Rudy sa atin. Pero kuya... Maika, please. Napayuko na lang ako nang titigan ako ni Kuya Marco noon ng mata sa mata. Wala man akong nakitang bakas ng galit o inis sa mukha niya, halata namang hindi niya na nagugustuhan ang mga sinasabi ko, kaya tumahimik na ako. Nauna na siyang bumaba ng sasakyan para pagbuksan ako ng pinto. Nakasunod naman sa likod ni Kuya ang katiwala naming si Mang Rudy para kunin ang mga bagahe namin sa likod. Medyo nakaramdam ako ng panlalamig nang umihip bigla ang hangin pagbaba ko ng kotse. Napahawak agad ako doon sa suot kong kwintas na ibinigay sa akin ng faith healer na nilapitan namin ni Kuya para hingan ng tulong dahil sa mga nangyayaring kababalaghan sa akin ng mga panahong yun. Di ko na naiwasang makaramdam ng kaba. Napalinga ako ng kaliwat kanan sa paligid dahil kahit saan talaga ako magpunta noon, pakiramdam ko ay may mga mata pa ring nakasunod sa akin. Oh, Maika, ano pang tinitingnan mo dyan sa labas? Halika na, pumasok na tayo sa loob. Nakahanda na siguro yung hapunan natin. Kuya, pakiramdam ko nandyan pa rin siya. Na kahit hanggang dito, nasundan niya tayo. Maika, tumingin ka sa akin. Walang aswang na makakalapit sa'yo rito, naintindihan mo ba? Ligtas na tayo dito. Ako ang bahala sa'yo, hindi kita pababayaan. Pero paano kung maaamoy niya ako, kuya? Paano kung nag-aabang lang siya sa mga puno dyan sa paligid natin? Sir, ma'am. Ah. Ay, pasensya na kung makikisingit ako sa usapan niyo ha, pero tama ang kuya niyo, ma'am. Ay, huwag na po kayo mag-alala o matakot. Ligtas kayo magkapatid dito sa rest house ng iyong lolo. Mang Rudy, paano niyo naman po nasabing ligtas tayo rito? Alam naman po nating lahat na hindi basta-basta sumusuko yung halimaw na yon kapag may nakursunadahan siya. Yun din po ang sabi ng albularya sa amin ni kuya. Ay, nako ba, Maika? Ay, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Bago pa bang kayo dumating dito, ay inanda ko na po ng mabuti ang buong paligid nitong townhouse. Hindi siya makakapasok dito. Inihanda? Anong ibig mong sabihin, Mang Rudy? Naglagay ka ba ng mga karagdagang bakod o kandado sa mga pinto't bintana natin? Ay, higit pa po doon ang ginawa ko, sir. Kung napapansin niyo po ang paligid natin ngayon, ay tad-tad po na mga halamang kilalang pangontra sa aswang. Ang buong bakuran niyo, marami pong tanim na kamangyan dyan sa gilid ng gate. Nagtanim din po ako ng mga halamang matitinik, gaya ng puno ng kalamansi at mga rosas, sa may paanan po ng lahat ng mga bintana sa unang palapag. Talaga po? Sapat na ba yung mga tinik na yun para hindi siya makalapit sa bahay kung sakali man? Ang alam ko ay malaking tulong din yon para hindi sila makalapit. Pero hindi lang po yan, Bob. Meron din po tayong taniman ng bawang, sibuyas at luya sa likod ng bahay. At sa gilid ng mga bakod, bukod pa po doon, nagpausok na rin po ako kanina ng mga lumang gomang gulong para kumalat ang amoy noon sa paligid bago pa kayo dumating. Kaya pala may naamoy akong parang nasusunog na goma kanina. Pagbaba pa lang namin ng kotse. Mabuti naman kung ganun, Mang Rudy. Opo, ay
Sinadya ko po yun, sir. Kumalat na po ang amoy ng nasusunog na goma sa buong paligid natin. Ayaw na ayaw daw po kasi ng mga aswang ang amoy na yon. Ayaw na rin sa mga matatanda dito sa amin. Nakakahilo at nakakasira daw po yun sa pang-amoy nila. Kaya lalayo sila kapag nalanghap nila yon. Mabuti naman po kung ganon. Medyo gumaan po ang pakiramdam ko. Pambay ka. Epektibo rin po yung ibinigay na kwintas na pangontra ng matandang albularya na yon. Hindi po kayo maamoy o mararamdaman ng aswang hanggat suot-suot nyo ito sa liit nyo. Itinatago po nun ang amoy ng tao mula sa mga masasamang elemento. Narinig mo yan, May? Kaya hindi mo dapat hubarin yung kwintas mo kahit anong mangyari, ha? Kahit matutulog ka o maliligo. Tama na yung kakaisip mo na kung ano-ano. Sundin na lang natin lahat ng habilin sa atin, okay? Sayang nga lang po at masyado na talagang matanda ang albularyong nalapitan natin doon sa kabilang bayan. Naghihina na po ang katawan at hindi niya na kayang lumabang pa ng harapan sa aswang. Hanggang pagbibigay na lang ng mga panggamot at pangontra ang kaya niyang gawin. Pero kahit papano, naibigay niya ang proteksyong kailangan niyo pansamantala. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo, Mang Rudy. Kahit papaano po, nakakahinga na ako na maluwag ngayon. Alam ko hindi niyo kami pababayaan dito. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo safe tayo rito. Halika na, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na ng maayos. Pareho na tayong pagod sa biyahe. Bukas na natin isipin kung ano ang susunod nating gagawin. Nang gabing yun, hindi ko pa rin maiwasang balikan sa isip ko kung paano ba talaga nagsimula ang lahat ng bangungot na iyon. Kung iisipin, napakasimple lang naman ang naging buhay ko bago ang lahat ng kababalaghang nangyayari sa akin noon. Nagsimula lang talaga ang problema ko nang imbitahin ako ng matalik kong kaibigan at kababatang si Jocelyn. Meron kasi siyang sinalihan at inorganize na isang charity mission noon at niyaya niya ako mag-volunteer bilang isa sa mga marshals at tagapamahagi ng mga donasyon. Ang goal daw ng grupo nila ay magbigay ng mga school supplies, damit, vitamins at masusustansyang pagkain sa mga batang nakatira sa isang liblib na komunidad sa itaas ng bundok sa Karatig, probinsya. Dahil nga gusto kong makatulong sa kapwa, malibang at makamove on na rin kahit papano sa matinding lungkot dahil sa pagkawala ni Mami, agad naman akong pumayag. Hindi ko akalaing doon pala sa bundok na yon magbabago ang takbo ng buhay ko. Hindi ko alam na may nakatira palang aswang sa lugar na yon. Nalaman lang namin ang tungkol doon dahil sa mga bulong-bulungan ng mismong mga taga ron nang makarating kami sa itaas. Pagkarating pa lang kasi namin sa campsite, may mga matatandang palihim na nagbabantay sa amin, lalo na sa mga dalaga. Noong una, syempre, hindi pa ako naniwala sa mga kwento nila na may gumagalang aswang doon kapag sumasapit na ang gabi. Sabi ko sa sarili ko, baka mga kwentong bayan lang yun o simpleng panakot para hindi magpagabi at magpasaway ang mga kabataan sa labas. Modernong panahon na kasi, kaya sino ba naman ang maniniwala sa aswang, hindi ba? Pero kahit na gano'n ang nasa isip ko at kahit tinatawanan lang ni Jocelyn ng mga usap-usapan, naging maingat pa rin naman ako. Palagi ako sumasama sa grupo at hindi ako lumalayo sa campsite. Ang hindi ko lang inaasahan, kahit anong pag-iingat pala ang gawin ko, hindi pa rin ako makakaligtas sa matalas at mapanuring paningin ng halimaw na yon. Ayon sa kwento ng mga matatanda doon sa bundok, naiiba raw ang aswang na nakatira sa lugar nila kumpara sa mga karaniwang aswang na nababasa natin sa mga kwento o napapanood sa pelikula. Matalas daw ang paningin at pang-amoy nito sa mga magagandang babae, lalong-lalo na kapag ang mga ito ay mga dayo o galing sa kapatagan. Kakaiba ang trip ng aswang na yon dahil hindi raw nito sinasaktan o ginagalaw ang mga babae o kadalagahang naninirahan sa mismong bundok nila. Ang tingin daw kasi ng aswang sa mga taga ron ay parang mga kauri na rin niya, mga kadugo at kasama sa iisang komunidad na dapat niyang pangalagaan at hindi saktan. Kaya ang talagang pinupunterian nito at ginagawang biktima
ay kami mga dumadayo lang doon para mag-abot ng tulong o mamasyal. At sa kamalas-malasan, sa dinami-dami ng mga babaeng volunteers na kasama namin, ako ang napag-initan at nakrusunadahan ng halimaw na yon. Tandang-tanda ko pa ang eksaktong nangyari noong gabing yon. Dahil hindi ako makatulog, lumabas ako ng tent para maghanap sana ng signal sa may lumang barangay hall. Habang naglalakad ako pabalik, nakarinig ako bigla ng sunod-sunod na mga pagsitsit. Paglingon ko, nakita ko sa itaas ng puno ng mangga ang isang matandang mukha na may pulang mga mata at matutulis ng ngipin. Bago pa ako makasigaw, bumaba ito at sinubukang hablutin ang buhok ko. Napasigaw ako noon sa takot na sa kabutihang palad ay narinig na mga nagpapatrolyang tanod. Nang makita ng aswang ang dala nilang sulo at itak, mabilis itong nag-anyong malaking ibon at lumipad palayo. Laking pasasalamat ko sa mga lokal. Kung hindi dahil sa kanila, baka patay na ako. Binalot nila ako ng taling may bawang at kinaumagahan ay dali-dali nila kaming pinauwi ni na Jocelyn sa syudad. Akala ko doon na matatapos ang kalbaryo ko. Pero nagkamali pala ako. Sinundan ako ng aswang, Sir Jag. Simula noon, gabi-gabi ako nakakarinig ng mga kaluskos sa bubong at mga pagaspas ng pakpak sa bintana. Halos mabaliw ako. Kahit si Kuya Marco hindi makapaniwala. Kung hindi pa niya nakita mismo ng dalawang mata niya na muntik ng pasukin ang halimaw na yon ng kwarto ko. Kung sino-sino na ang nilapitan namin pagkatapos noon, pero wala kaming mahanap na solusyon kung paano niya kami tatantanan. Yun ang dahilan kaya napilitan kaming lumipat ni Kuya Marco sa townhouse na mga lolo at lola ko sa kabilang bayan para magtago. Kumusta ang tulog mo, May? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Wala ka bang naramdamang kakaiba o narinig kagabi sa labas ng bintana mo? Maayos naman kuya. Sa wakas, first time ko makatulog ng diretsyo. Simula nung manggaling ako sa bundok na yon. Wala akong narinig na pagaspas o kahit anong kaluskos sa bubong natin kagabi. Salamat talaga sa paghahanda niyo rito, Mang Rudy. Malaking tulong po yung ginawa niyo. Ay nako, walang anuman po, Ma'am Maika. Obligasyon kong siguruhin ang kaligtasan yung magkapatid. Lalo na't ako ang huling binili na ng mami niyo bago siya nawala. That's good, Mang Rudy. Kaya lang, alam naman natin pareho na hindi tayo pwede magtago na lang dito habang buhay. Hindi pwede magkulong ka na lang dito sa loob ng bahay. Kailangan natin makahanap ng taong kayang tumapos sa aswang na yon ng tuluyan. Hindi pwedeng palaging nakaasa lang tayo sa mga pangontra. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan bang itatagal ng mga yan. Tungkol nga pala dyan sa paghanap yun ng tutulong. May maganda akong balita sa inyo, sir. Baka sakaling ito na ang solusyon na matagal na nating hinahanap. Nakahanap po ba kayo ng ibang albularyo o manggagamot, Mang Rudy? Oo, ma'am. Kaninang madaling araw kasi nagpunta ako sa palengke para mamili ng mga sariwang isda at gulay na lulutuin ko sana para sa inyo. Tapos naisipan kong dumana rin sa dati kong suking tindera ng kakaning doon, si Ophelia. Para bumili lang sana ng almusal natin, saktong narinig kong nag-uusap silang mag-asawa tungkol doon sa albularya daw na gumamot sa anak nilang nakulam. Kaya nagtanong na rin ako. Ayun, nabanggit nga niya na may maglola raw sa baryo nila na napakahusay pagdating sa mga kababalaghan at panggagamot. Maglola po? As in dalawang babae po ang gumagawa nun? Isang matanda at isang bata? Kaya pa nila makipaglaban sa halimaw? Ang sabi ni Ophelia, talagang pinagpala daw sa talento pagdating sa mga ganitong bagay ang maglolang yon. Sa katunayan, pinoprotektahan daw ng mga yon ang buong baryo nila laban sa mga aswang. Kaya naging tahimik at payapa na ang lugar nila ngayon. Naalala ko nga pala nung bata pa kayo, yung baryong yung nina Ophelia talagang usap-usapang pinamumugaran daw ng aswang. Kaya nga hindi kami pinapayagang makipamiesta doon nung araw. Sigurado ba yung aling Ophelia na yan sa sinasabi niya, Mang Rudy? Baka naman mga manloloko lang yan na nagpapanggap na may kapangyarihan para makapanghingi ng malaking pera sa mga desperadong taong gaya namin. Ay, hindi, sir. Sabi mismo ni Ophelia ay hulog daw ng langit ang maglolang yun sa kanila.
Wala raw kasing kakayahang magpadoktor ang mga tao doon dahil mahirap lang sila. Kaya sa maglola lang sila umaasa tuwing meron sa kanilang nagkakasakit. Ay libangan na rin talaga namin magkwentuhan noon ni Ofelia. Kaya alam kong hindi siya sinungaling o gumagawa ng kwento. Kuya, baka ito na yung sagot sa mga prayers natin. Baka sila na yung makakapagligtas sa akin. Wala namang mawawala kung susubukan natin silang puntahan, di ba? Gusto ko na talaga matapos to, kuya. Ay, sige. Kung ganun kagaling niyang maglolang yan, gaya ng sinasabi ng kaibigan mo, Mang Rudy, kailangan natin silang makausap agad-agad. Hindi na natin pwedeng patagalin to. Baka matuntun tayo rito ng halimaw na yon. Saan po ba natin sila makikita? Kinuha niyo ba ang address nila? Ayon kay Ofelia, madali lang daw silang hanapin kahit walang eksaktong address, sir. Nagtitinda raw kasi ng iba't ibang klaseng langis at mga halamang pampahid ang mga yun sa labas ng simbahan. Doon mismo sa may sentro. Kapag umaga ay madalas nandun sila. Pupuntahan ba natin sila ngayon din, kuya? Oo. Mas maaga, mas mabuti. Para hindi na tayo abutan ng dilim sa daan. Oh, mag-ayos ka na, Micah. Pagkatapos natin kumain itong almusal, aalis na tayo agad. Susubukan natin pakiusapan yung maglola na sumama sa atin pabalik dito. O kaya ay gumawa sila ng paraan para tapusin yung aswang. Babayaran ko sila kahit magkano pang hingi nila. Basta tapusin lang nila ang problema nating to. Pagkatapos naming kumain, maaga kaming bumiyahe papunta sa sentro ng bayan kung nasaan ang lumang simbahan. Habang nasa sasakyan pa lang, hindi na mapakali ang mga kamay ko. Malamig na malamig ang mga palad ko sa sobrang kaba. Pinapakalma naman ako ni Kuya Marco at sinasabing aayusin niya ang lahat pagdating namin doon at hindi siya papayag na hindi kami tulungan ng maglola. Pagbaba namin ng sasakyan, agad na bumungad sa amin ang matinding ingay at gulo ng mga tao sa paligid ng plaza. Ang daming mga tindero-tindera sa labas ng malaking gate ng simbahan. May mga naglalako ng mababangong sampagita, mga matatandang nagbebenta ng kandila na iba't iba ang kulay, pati mga rosaryo, panyo at anting-anting. Dahil sa dami ng taong nagsisimba at naglalakad, nahirapan kaming hanapin agad yung sinasabi ni Mang Rudy. Kaya humiwalay muna siya sa amin saglit. Pero maya-maya pa, natanaw naming kumakaway na sa amin si Mang Rudy mula sa di kalayuan. Nakatayo siya sa gilid ng lumang gate ng simbahan, malayo sa kumpulan ng mga nagtitinda ng kandila at prutas. Sa pwestong yun, may isang matandang babae at isang magandang dalagang parehong nakaupo at nag-aayos ng mga maliliit na bote ng langis sa ibabaw ng maliit na lamesang gawa sa kahoy sa harapan nila. Binilisan namin ni Kuya ang paglalakad palapit sa direksyon ni Mang Rudy. Sila na ba yan, Mang Rudy? Oo, Bam. Sila na nga mismo yung sinasabi ng Ofelia sa akin. Nagtanong-tanong na rin kasi ako Yung matandang nagpupunas ng bote, siya raw si Lola Esther. Yung dalaga naman kasama niya na nag-ayos ng mga herbal, Eloisa raw ang pangalan. Okay, good. Nandito na rin tayo sa wakas. At hindi na natin kailangan mag-ikot pa. Ako na ang unang kakausap sa kanila para maging maayos ang transaksyon natin. Dito lang kayo sa likod ko, ha? Excuse me po. Magandang umaga sa inyo. Kayo po ba yung maglolang sinasabi nilang magaling sa panggagamot at... Sandali. Kilala kita. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Kuya, bakit? Anong problema? Magkakilala ba kayo ni ate? Shit! Nalinti ka na. Eloisa, apo. Sino ba yung kausap mo? Sandali. Di ba't ikaw ang anak ni Mr. Villaluz? Kayo yung mga nakatira sa... Oo, kami nga. At ano naman ang kailangan mo sa amin ngayon, ha? Huwag mong sabihin may balak kang bawiin pati itong maliit naming pwesto dito sa tapat ng simbahan. Ano? Sasabihin mo bang sa inyo rin to? Hindi pa ba sapat na pinalayas mo kami ng walang kalaban-laban sa tinitira namin noon? Hindi.
Hindi sa ganun. Hindi yan ang ipinunta namin dito, Eloisa. Maniwala ka. Wala kami intensyong masama sa inyo. Kuya Marco, ano nangyayari? Ah. Sino ba talaga sila? Bakit gilat sila sa'yo? Sir, magkakilala po ba kayo dati? Paano po nangyari yun? Micah, Mang Rudy, sila yung... Isa sila sa mga taong pinalayas namin ni Dad sa lupa ni Mami 10 years ago. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo sa amin. Nagmakaawa ang lola ko sa tatay mo. Lumuhod pa siya sa harapan mo. Pero anong ginawa niyo, ha? Tinalikuran niyo lang kami at pinanood kaming kalagtarin ng mga gwardiya niyo. Eloisa, magpapaliwanag ako. Hindi ko ginustong... Kuya, totoo ba yun? Sila yung mga tinaboy natin? Sila yung mga taong sinasabi ko sa'yo na baka dahilan ng mga kamalasan natin. At kung bakit pinaparusahan tayo ng Diyos ngayon. Micah, Sir, hindi ko po alam na sila pala yung mga nakatira sa lubang asyenda nyo doon. wala kang kasalanan, Mang Rudy. Nangyari na ang nangyari. Eloisa, matagal ko nang pinagsisiyag wala akong nagawa noon para tulungan kayo. Pero hindi ako nagpunta rito para pag-usapan ng tungkol doon. Ano nga ang kailangan niyo sa amin ngayon? Bakit ba ginugulo niyo kami rito? Nandito ako ngayon para humingi ng tulong nyo. Hindi para sa akin, kundi para sa kapatid ko. Maawa na kayo. Nagmamakaawa ako sa inyo, Lola Esther at Eloisa. Nagmamakaawa? Ang anak mayamang nagpalayas at nagpahirap sa buhay namin noon? Ngayon ay nakikiusap sa mga gaya naming hamak na tindera ng langis sa labas ng simbahan. Nakakatawa namang isipin kung paano umiikot ang mundo, ano? At bakit naman namin kayo tutulungan? Para ano? Para pagkatapos nito, kapag nakuha nyo ng gusto nyo, itataboy nyo ulit kami na parang mga basura? Ate, Lola, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kung hindi niyo man kayang patawarin ang kuya at ang daddy ko sa mga nagawa nilang kasalanan noon, sana po maawa kayo sa akin. Wala po akong kinalaman doon. Paslit pa lang po ako na mangyaring lahat ng yun. Kaya sana po, tulungan niyo ako. Sandali, iha. Tumayo ka dyan. Hindi ka bisado para luhuran mo. Halika. Ano pag nangyayari sa'yo? May aswang pong humahabol sa akin, Lola. Ano ka mo? Aswang? Opo, Lola Esther. Natatakot po ako. Makapatayin niya ako kapag hindi niyo ako tinulungan. Kaya pakiusap po. Nakikiusap po ako sa inyo. Sana po tulungan niyo ako. Shh! Tahada, iha. Pinagtitigilan na tayo ng mga tao sa paligid. Halika nga rito. Daramdaman ko nga kanina palang paglapit niyo. May kakaiba talaga sa hangin. Napakabigat ng presensya mo. Lola, ano bang ginagawa niyo? Huwag niyo sabihin tutulungan yung mga yan. Naririnig niyo bang sarili niyo? Eloisa, apo. Ikubalba ka nga. Tingnan mo naman ang sitwasyon ng bata. Nanginginig na sa takot. Wala namang kasalanan ang dalagang ito sa kung ano man ang ginawa ng ama nila sa atin doon. Aslit pa lang siya ng mga panahong yon. Hindi natin pwedeng idamay ang inosente sa galit natin. Inosente? Baka nakakalimutan mo, Lola. Duguri ng mga Villalos ang nananalaytay sa kanya. Kung hindi dahil sa pamilya nila, hindi tayo magtitiis ng ganitong buhay. Hindi sana tayo napilita makipagsiksikan dito para lang may makain araw-araw. Lola, sa atin ang lupang yon. Ibinigay na yun sa atin ng dating may-ari tapos... Eloisa, hindi rin alam ni Daddy na niloko lang kayo ng dating may-ari ng lupang yon. Pinagtrabaho nila ang mga pamilya niyo sa bukid sa pangakong ibibigay sa inyo ang lupa na hindi rin pala niya tinupad. Kaya... Hindi ba dapat nga maawa pa kayo sa amin dahil doon? Pero anong ginawa ng tatay mo, ha? Sa pilitan pa rin niya kaming pinalayas. Ni hindi nga niya kami binigyan ng palugit para makapaghanda. Pinagbanta ng ibang mga nakatira sa lupang yon ang buhay ng pamilya namin. Kaya napilitan si Dad na gawin yun. Alam mong hindi gano'n ang pamilya ko, Marco. Bakit hindi mo walang kami ipinagtanggol? Kaya nga nanghihinga ako ng tawad sa'yo, di ba? Eloisa, alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor sa'yo.
At alam kong hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Pero please, sa akin ka na lang magalit. Huwag mo nang idamay ang kapatid ko. Buhay niya ang nakataya rito. Kung gusto mo, saktan mo ako. Ipaya mo ako dito sa harap ng maraming tao. Tatanggapin ko. Talagang sa'yo ko galit. At pwede ba wag mo ako ma-Eloisa dyan na parang close tayo? Senyorito Marco, akala mo ba madadaan mo ako sa paawa effect nyo? Iha, nakikiusap din ako. Matagal ko nang alaga ang mga batang to. Hindi sila basta sabag tao. Buhay na ang nanganganib dito. Maatim ba talaga yung hindi sila tulungan? Nakakainis naman oh. Eloisa, apo. Huwag mo nagpairalin ang tigas ng puso mo. Ito ang tungkulin natin. Okay, sige. Dahil mabait ang lola ko. At dahil totoo namang mukhang wala kang alam sa ginawa ng pamilya mo. Tutulungan namin kayo. Maraming salamat, Eloisa. Maraming salamat. Magkano ba ang kailangan nyo? Sabihin mo lang ang presyo. Kahit gaano kalaki ibibigay ko. Magpapapunta ako ng tao sa bangko ngayon din. Pera? Tingin mo ba mabibili mo ng pera mang tulong ko? Hindi ko kailangan ng pera niyo, senyorito. Wala akong pakialam sa yaman ng mga Villaluz. Anong gusto mo? Paano namin kayo mababayaran kung ayaw mo ng pera? Gusto mo talagang tulungan namin ang kapatid mo, hindi ba? Simple lang ang gusto ko. Doon kayo titira sa bahay namin simula ngayon. Kayong pupunta sa teritoryo namin dahil kayo ang may kailangan. At habang nandun kayo, ikaw, Senyorito Marco, ang magsisilbi sa amin. Gusto kong maranasan mong maging mahirap. Gusto kong bumaba ka dyan sa mataas mong pedestal. Titira po kami sa inyo. Pero paano po yung aswang? Baka masundan kami doon. Huwag kang mag-alala, Iha. Nakabakod na mga pananggalang ang buong baryo namin. Hindi ba kakapasok doon ang kahit anong masamang elemento ng basta-basta? Ligtas ka doon. At sa totoo lang, mas mabuti nga siguro doon kayo mabalagi para mabantayan ko ng maigi ang sitwasyon mo. Ibang klase kasi ang aswang na nakakursunada sa'yo. Kaya hindi kita pwedeng alisin sa paningin ko. Kung gano'n po ay, ako na lang po ang magsisilba at gagawa ng mga gawaing bahay niyo. Matanda na rin ako pero sanay po ako sa trabahong mabibigat. Huwag na po si San Marco, hindi po siya sanay sa mga ganyan. Hindi pwede. Siyang may atraso sa amin, kaya siyang magbabayad. Ano, Senyorito Marco? Mag-iigib ka ng tubig mula sa balon. Magsisiba ka ng kahoy para sa lutuan namin. Maglalaba ka, magwawalis, at lahat ng iuutos ko, gagawin mo ng walang reklamo. Kapag umangal ka, kahit isang beses, kalimutan nyo ng tulong namin. Fine. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Huwag mo lang pababayaan si Micah. Magsisilbi ako sa inyo. Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon na naramdaman ko ng mga oras na yon. Nandun yung matinding tuwa dahil sa wakas, nahanap na namin ang mga taong makakatulong sa akin na tapusin ang sumpang dala ng aswang na yon. Pero nandun pa rin yung awa ko kay Kuya Marco. Alam kong hindi siya sanay sa hirap. Simula bata kami, lumaki kami sa karangyaan at may makakatulong na gumagawa ng lahat para sa amin. Hindi nga yata marunong magsaing si Kuya. Pero nakita ko sa mga mata niya yung determinasyon. Handa niyang lunukin ang pride niya at tanggapin ang parusa ni Ate Eloisa para lang sa kaligtasan ko. Mabilis naming inayos sa mga gamit at bumalik sa townhouse para kunin ang ilan pa naming damit bago kami dumiretso sa baryo ni na Lola Esther. Pagdating namin sa lugar nila, napansin ko agad ang kapayapaan ng lugar na yon. Pagtapak pa lang namin sa loob ng baryo, para bang pakiramdam ko ay ligtas na agad kami doon. Ang bahay ni na Lola Esther ay isang simpleng kubo, napapaligiran ng mga puno at mga halamang gamot. Bago pa man kami makapagpahinga, sinimulan na agad ni Ate Eloisa ang pagpapahirap kay Kuya. Ano ba yan, Senyorito? Bakit parang mas basa ka pa kaysa sa timbang inigiban mo? Kanina ka pa pabalik-balik sa balon hanggang ngayon. Hindi mo pa rin napupuno yung banga natin sa kusina?
Sandali lang naman ni Loisa. Ang bigat kasi ng timba, tapos madulas pa yung daanan papuntang balon. Dahil sa dami ng moss. Ano ba yun? Nadulas ako kaya natapon yung kalahati ng inigib ko. Moss? Oh, Ang tawag doon lumot. Lumot, senyorito. Smaryosep. Simpleng pag-iigib lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Paano tayo makakapagsaing yan kung wala tayong tubig? sorry na. Nag-a-adjust pa yung katawan ko eh. Sige, babalik na ako sa balon. Pupunin ko yung banga ngayon din. Pwede bang humingi ng pamunas? Tumutulo na yung pawis ko eh. Gusto mo pa yata ako magpunas ng pawis mo. Hubarin mo yung t-shirt mo at yan ang ipamunas mo kung gusto mo. Pagkatapos mo mapuno yung banga, simulan mo na rin magsibak ng kahoy dun sa likod bahay ha. Kailangan ko ng panggatong dahil magluto na ako ng hapunan. Bilisan mo! Aabutin tayo ng siyam-siyam sa bagal mong gumalaw. Ay, Sir Marco, uminom muna po kayo ng tubig. Baka ma-dehydrate po kayo niyan. Pawis na pawis kayo. Salamat, Mang Rudy. Ay, grabe. Ang hirap pala nitong ipinapagawa niya. Halatang sinadya niya talagang ipagawa sa akin to para pahirapan ako ng gusto. Ay, nako, Sir Marco. Kung isipin po parang hindi naman po parusa yung ginagawa nyo. Sa nakikita ko sa inyo ngayon, para kayong nanuluyo ng babaeng nililigawan. Ano? Mang Rudy naman. Ano bang sinasabi mo dyan? Nag-iigib ako ng tubig kasi inutusan ako ng babaeng yan para pahirapan ako. Hindi dahil nililigawan ko siya. Kasi sir, ganyan na ganyan po ang estilo ng panliligaw naming mga lalaki noong araw. Kapag gusto mo ang isang dalaga, kailangan mong mag-igib ng tubig sa bahay nila at magsibak ng kahoy para sa pamilya niya para mapatunayang masipag ka at kaya mo siyang buhayin o pagsilbihan. Saktong-sakto nga sa mga pinapagawa sa iyo ni Eloisa. Baka sinusubukan niya lang kung gaano kakatsaga. Huwag kang nga maingay dyan, Mang Rudy. Baka marinig ka niya. Lalo pa tayong pahirapan nun. Wala akong panahon manligaw ngayon. Lalo na sa babaeng sobrang init ng dugo sa akin. Hoy, senyorito! Ha? Makikipag-chismisan ka na lang ba dyan kay Mang Rudy? Yung banga wala pa ring tubig! Oo. Eto na. Babalik na sa balon. Bilisan mo! Oo. Pinanood ko lang si Kuya Marco na parang batang pinapagalitan ni Ate Eloisa. Nakakatawa siya na nakakaawa na mga panahong yun. Alam kong nahihirapan siya, pero kahit anong pagod niya, wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Kung minsan, napapansin ko ring palihim na napapangiti si Ate Eloisa habang pinapanood si Kuya na nagkakamali at natitisod sa bakuran. Pero agad din siyang sumisimangot kapag lilingon si Kuya sa direksyon niya. Kahit papano, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Naging distraction sa akin ang panonood sa kanilang dalawa. Kaya nakalimutan ko saglit ang takot ko. Pero alam kong pansamantala lang ang kapayapaang to. Napatunayan ko yan ang gabing yun habang kumakain kami ng hapunan at seryosong ipinaliwanag ni Lola Esther ang totoo naming sitwasyon. Kumain ka nagbarami may ka, iha. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Hindi biro ang kalabang kinakaharap natin ngayon. Masyado itong agresibo at tuso. Lola Esther, bakit po kailangan po namin manatili dito na matagal sa pudar nyo? Hindi po ba natin pwedeng tapusin agad yung aswang? Pwede naman po siguro tayo mag-abang sa labas ng bahay. Tapos patayin na lang natin siya bigla kapag lumapit. Hindi ganun kadali yun, iha. Ang aswang na nagka-interes sa'yo. Hindi siya ordinaryong halimaw na basta-basta nalang umaatake kapag gutom. Ipinakita mismo sa akin ang tawas na ginawa ko sa'yo kanina. Kung ano bang klase ang aswang na yon. Matalino siya at mukhang natuntunan niya kayo. Nang puntahan niyo kami kanina sa bayan. Sinundan din niya kayo kanina hanggang sa labas ng baryong to. Nakatulong lang ang kwintas sa suot mo, Maika. Kaya hindi niya kayo nagawang lapitan agad. Bago pa kayo makapasok dito sa baryo. So, naghihintay lang siya ngayon sa labas ng baryo? Kung ganun, baka pwede natin sigurin doon.
Dala ko ang baril ko. Baka pwede natin gamitin sa kanya yon. Hindi ko lang siya nagawang patamaan nung una ko siyang makita. Dahil nakatakas siya kaagad kaya... Baril? Tingin mo ba tatabla ng simpleng bala ng baril ang aswang na ilang dekada nang namumuhay at nang bibiktima sa bundok? Baka pagtawanan ka lang nun bago kanya lapain at kainin ang puso mo ng buhay. Taba si Eloy sa barko. At isa pa, hindi rin tayo pwedeng lumabas basta-basta ng baryo para sugurin siya doon. Mapaganib yun para sa atin. Iba ang utak ng aswang na yon. Hindi niya lang gustong kainin si Mai kaagad-agad. Iba ang motibo niya. Yun ang dahilan kaya na magpakita siya doon. Gaya ng sabi mo ay hindi kanya nilabanan. Kahit na ng mga sandaling yun mismo, kayang-kaya ka talaga niyang patayin. Ano pong ibig niya sabihin, Lola? Ano pong motibo po? Ang aswang na sumusunod sa iyo, Maika. Isa siyang uri ng aswang na naghahanap ng mapapag-asawa. Aasawahin ka muna niya at paglalaruan. Pahihirapan ka niya sa bundok. At kapag nagsawa na siya sa iyo o kapag nakahanap na siya ng panibagong mas maganda at mas batang biktima, doon ka palang niya papatayin at kakainin. Ganyan katindi ang kalaban natin. Isang halimaw na ang tingin sa mga kababaihan ay mabababang uri ng nilala. Walang iya siya. Hindi ako papayag na mangyari yan sa kapatid ko. Gagawin ko lahat ng sabihin niyo, Lola Esther. Bantayan niyo lang po mabuti si Maika at huwag niyong hayaang makalapit ang halimaw na yon. Siguraduhin mo lang na hindi ka aatrasan niyo rito. Dahil kapag nakaharap na natin ang halimaw na yon, hindi ka pwede magtago sa likod ng yaman niyo. Walang kwenta yung pera mo sa halimaw na yon. Hindi ako duwag, Eloisa. Para sa pamilya ko, handa akong isugal ang buhay ko. Alam mo naman yan, hindi ba? Ramdam na ramdam ko ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Kuya Marco at Ate Eloisa na mga oras na yon. Hindi ito yung simpleng inis lang dahil sa nangyari sa lupa namin. Meron pang iba. Yung mga tinginan nila, yung mga binibitawan nilang salita, parang may malalim silang pinaghuhugutan na hindi ko maintindihan. Bilang babae, malakas ang pakiramdam ko sa mga ganitong bagay. Napansin ko rin ang mabilis na pamumula ng pisngi ni Ate Eloisa bago siya magtaray ulit at mag-iwas ng tingin kay Kuya. Dahil sa matinding kuryosidad, hindi ko na natiis na hindi magtanong. Bago kami matulog, lumabas ako sa maliit na beranda ng kubo kung saan nakaupo si Kuya habang minamasahe ang nananakit niyang mga braso dahil sa maghapong pag-iigib at pagsisibak ng kahoy. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa noong araw. Kuya, hindi ka pa ba matutulog? Maaga ka pang gigising bukas para gawin yung mga bili na Ate Eloisa. Baka pagalitan ka na naman nun kapag tanghali ka ng gumising. Ay, mamaya na, May. Sumasikip pa yung mga kalamnan ko eh. Hindi na yata sanay ang katawan ko sa ganitong pisikal na trabaho. Pero okay lang naman. Worth it naman kung ito yung kapalit ng kaligtasan mo. Kuya, sorry talaga ha. Kung hindi dahil sa pagsama ko dun sa bundok na yon, hindi ka sana nahihirapan ng ganito ngayon. Naiipit ka pa sa galit ni Ate Eloisa dito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. At saka, dapat lang sa akin to eh. Pambayad na rin sa kasalanan namin ni Dad kina Eloisa. Kahit pa paano, nakakabawi ako sa kanila. Kuya, tungkol dyan kay Ate Eloisa, may itatanong sana ako sa'yo. Kasi kanina ko pa talaga iniisip to eh. Ha? Ano yun? Bakit parang sobra-sobra naman yata yung galit niya sa'yo? I mean, alam ko, masakit yung mawalan ng lupa at mapalayas. Lalo na't alam talaga nila ay kanila na yon. Pero kanina nung nagdi-dinner tayo, parang may iba pa siyang naging reaction eh. Parang personal ang inis niya sa'yo na lampas pa dun sa issue ng lupa. May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Ay, ang talas talaga ng pakiramdam mo. Kahit kailan, hindi ako makapagtago ng sekreto sa'yo, Maika. So tama ako. May iba pang rason kung bakit ganyan siya kataray sa'yo. Ano yun, kuya? Pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi ito ang unang pagkakataon na kilala ko si Eloisa May. Bago pa mangyari yung pagpapalaya sa kanila, magkakilala na kami.
Bata pa lang tayo. Tuwing dinadala tayo ni Dad dito sa probinsya tuwing summer vacation, madalas akong tumatakas sa atin para maglaro sa bukid. Doon ko siya lagi nakakasama. Si Eloisa. Siya yung kaisa-isang kaibigan ko noon. Magkaibigan kayo? Pero bakit ganito na kayo ngayon? Kasi isang araw bago yung insidente ng pagpapalaya sa kanila, nagtapat siya ng nararamdaman sa akin doon sa may ilog. Nag-confess siya sa akin, May. Sabi niya, gusto niya ako. Na kahit magkaiba kami ng estado sa buhay at hindi daw kami bagay, may nararamdaman siya para sa akin at handa siyang maghintay. Oh my gosh! Nag-confess si Ate Eloisa sa'yo? Tapos anong ginawa mo? Anong sinugot mo sa kanya noon? Sinabi ko sa kanya na gusto ko rin siya. Na gusto kong kaming dalawa magkatuluyan. Pero kinabukasan, dumating si Dad, kasama ang mga gwardya niya para porsahang paalisin ang mga nakatira doon sa lupa. Pinagbantan kasi ng ibang mga kasama ni na Eloisa ang pamilya natin at galit na galit si Dad dahil doon. May naghagis ang dinamita sa labas ng bahay natin. Buti na lang at wala kayo ni Mami noon dahil dumalaw kayo kina Lolo. Ano? Ang malala pa. Nakita ako ni Eloisa noon na nakatayo lang sa gilid habang kinakaladkad sila palabas. Akala niya, hindi ko sila ipinagtanggol. Pero ang totoo, sinubukan ko namang magpaliwanag kay Dad na sigurado akong hindi sina Eloisa ang gumawa noon. Pero dahil galit siya, hindi ako pinakinggan ni Dad. Wala akong nagawa. Kaya pala ganun katindi ang galit niya sa'yo, kuya. Kasi bukod sa nawalan sila ng tirahan, nasaktan mo rin puso niya noon. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya ng taong pinagkakatiwalaan niya at una niyang minahal. Oo, May. Kaya nga, tatanggapin ko lahat ng parusa at pagpapahirap niya sa akin. Hindi lang para iligtas ka sa aswang, kundi para patunayan sa kanyang nagsisisi ako at para subukang bumawi sa kanya kahit papaano. Magandang umaga, Eloisa. Napuno ko na nga pala yung banga sa loob ng bahay. Nakapagsibak na rin ako ng sapat na panggatong. Sigurado tatagal na yun para sa maghapon nating lutuan. May papagawa ka pa ba sa akin ngayon? Umupo ka muna dyan sa tabi. Huwag mong masyadong pagurin ng sarili mo, baka mamaya bumigay ang katawan mo. Kami pa ni Lolang sisihin nyo kapag nagkasakit ka. Eto. Uminom ka muna ng tubig. Salamat Medyo nasasanay na rin naman ako sa mga gawain dito sa inyo. Hindi na ganoon kasakit ang katawan ko Kumpara nung unang linggo namin dito, medyo dumadali na para sa akin yung mga gawain. Mabuti naman kung ganun. Wala na muna akong ipapagawa sa'yo ngayong umaga. Mamayang hapon na lang. Tulungan mo akong mag-ayos ng mga halamang gamot na pinatuyo ni Lola Esther sa likod bahay. Kailangan nating iligpit yun bago pa umulan. Mukhang nagbabadya pa naman ang langit. Ay, walang problema. Gagawin ko yun. Eloisa, gusto ko lang sana magtanong. Ilang linggo na rin kasi kaming nandito ni Micah. Ano yung itatanong mo? Naiinip ka na ba at gusto mo nang bumalik sa komportabling buhay mo sa syudad? Pwede ka namang umalis kung gusto mo. Basta iiwan mo rito ang kapatid mo dahil delikado pang buhay niya sa labas. Hindi. Hindi naman sa ganun. Masaya ako na ligtas si Micah rito. Ligtas kami dahil sa inyo ni Lola Esther. Araw-araw ako nagpapasalamat dahil tinanggap niyo kami. Kahit na malaki ang kasalanan ng pamilya namin sa inyo. Pero nag-aalala lang kasi ako kung hanggang kailan ba kami mananatiling umaasa sa inyo. Di hanggang sa matapos ang problema niyo. Yun ang usapan natin mula pa nung una, di ba? Wala namang nagbago doon. Oo, alam ko. Pero paano kung umabot ito ng ilang buwan o baka taon? Paano kung maghintay lang ng maghintay ang aswang sa labas ng baryo nyo? Hindi naman pwedeng habang buhay kaming nakakulong dito at maging pabigat sa pang-araw-araw nyo. May mga trabaho rin kayong naantala dahil sa pagbabantay sa amin. Hindi kayo pabigat. Ginagawa mo naman ang mga iniutos ko Kaya patas lang tayo. At saka hindi rin naman habang buhay maghihintay ang aswang na yan. Ay hangganan din ang pasensya ng mga halimaw. Ano bang plano nyo ni Lola Esther? May naisip na ba kayong paraan kung paano natin siya tutuluyang mapapatay nang hindi na siya makabalik pa? Kailangan lang nating makaisip ng paraan kung paano natin papatay ng aswang na yan nang walang napapahamak ni isa sa atin. Hindi tayo basta-basta pwedeng kumilos. Lalo't kakaunti lang ang nalalaman natin tungkol sa partikular na uring yan na umaaligid sa kapatid mo. Baka kasi imbes na makatulong kami ni Lola, lalo pa siyang mapahamak.
Hindi ba pwedeng gamitin yung tawa si Lola Esther para malaman ang kahinaan niya? Noong unang gabi natin, nakita niya agad kung anong motibo ng aswang kay Micah, hindi ba? Bakit hindi natin tingnan kung paano siya mamamatay? Hindi ganun kadali yun, Marco. Hindi kayang i-reveal ng tawas ang lahat ng tungkol sa aswang. Lalo ng eksaktong kahinaan nito. Ipinapakita lang ng tawas kung anong intensyon at kung nasa ng presensya ng kalaban. Pero hindi ang mga lihim na makakapagpabagsak dito. Limitado lang ang nakikita ni Lola Esther. Kung ganon, paano natin malalaman? May iba pa bang paraan? Nagtatanong na ako sa mga pulis na kakilala ko sa kabilang bayan. Kung may mga naitala silang patayan sa bundok na yon, para magka-ideya tayo. Pero puro animal attacks ang nakalagay sa report. Walang malinaw na impormasyon. Sayang talaga. Kung nasa amin pa sana yung libro ng lolo ko sa tuhod. Ang tatay ni Lola Esther na pinakamagaling na albularyo sa panahon niya. Malaking tulong sana yun sa atin ngayon. Para hindi tayo nanguhula sa gagawin natin. Ano yun? Isang libro o parang journal na naglalaman ng mga orasyon? Parang gano'n na nga. Naglalaman yun ng mga mahalagang impormasyon. Tungkol sa iba't ibang uri ng aswang, mga engkanto, at mga tiyak na paraan kung paano sila tatalunin. Naipasa yun mula sa mga ninuno namin. Andun lahat ng kaalaman na kailangan natin para malaman kung anong eksaktong ritual o armas ang makakapatay sa aswang na humahabol kay Micah. Sa sobrang dami nun, mahirap yung sa uluhin dahil ilang henerasyon ni na lolang nagtala doon. Nandun ang listahan ng mga kahinaan ng bawat uri ng halimaw na nakaengkwentro ng lahi namin. Nasaan ang librong yun ngayon? Bakit hindi natin kunin para magamit na natin? Di naiwan dun sa dati naming tirahan. Nung sapilitan kaming palayasin ng tatay mo mula dun sa lupang yun, 10 taon ang nakakaraan. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari at sa gulo nun, dahil sa pagkaladkad sa amin ng mga gwardya nyo. Hindi na namin nakuha ang lumang baol kung saan nakatago ang libro. Hindi na kami nakabalik pa para kunin yon dahil hinarangan na ninyo ang buong hasyenda. Nakita ko kung paano natigilan si Kuya Marco nang marinig niya ang sinabi ni Ate Eloisa. Nandun ako sa may pinto ng kusina, tahimik na nakikinig sa usapan nila habang nagtitimpla ng kape para sa aming lahat. Ilang linggo na rin kaming nasa poder ni na Lola Esther at nagipayapa ang bawat araw namin. Sa pagdaan ng mga linggong yun, unti-unti kong napapansin na nagiging malambot din naman ang pakikitungo ni Ate Eloisa kay Kuya. Hindi na niya ito masyadong pinahihirapan sa mga gawaing bahay. At kung minsan, kinakausap niya na rin ito ng mahinahon na parang mga normal na magkakilala. Alam kong galit pa rin siya sa nangyari noon at nandun pa rin ang kawalan niya ng buong tiwala. Pero nakikita ko rin ang unti-unting pagbabago sa tingin niya doon sa kapatid ko. Ligtas naman ako hanggat nasa loob kami ng baryo. Dahil totoong walang masamang elemento ang makakapasok sa proteksyon ni Lola Esther, lalo na ang mga aswang. Pero hindi ko rin masisi si Kuya kung nag-aalala siya sa magiging kinabukasan namin dahil nakasalalay ang kaligtasan namin sa awa ng maglola. Nang mabanggit ni Ate Eloisa ang tungkol sa nawawalang libro, pumasok na ako sa usapan kasama si Mang Rudy na dala-dala ang mga pinamalengke mula sa bayan. Ibig sabihin, Ate Eloisa, baka nandun pa rin sa lumang bahay niyo sa hasyenda namin ng librong yun? Baka pwedeng balikan ni Kuya doon para mahanap natin. Nako, Ma'am Micah, wala na po yung mga lumang bahay doon. Matagal na pong pinag-iba yun ng daddy nyo para patuyaan ng mga bagong warehouse. Wala na pong natira sa mga kubo doon. Tuluyan na ba talagang nawala? Sayang. Yun pa naman ang tanging pag-asa natin. Para masigurong hindi na makakalapit pa kay Mike ang halimaw na yun habang buhay. Nandun ang mga orasyon at listahan ng mga panlaban sa iba't ibang uri ng aswang na hindi nakabisado ni Lola. Wala na bang ibang kopya yon sa ibang manggagamot? O baka na pa naalala pa ni Lola Esther ang mga nakasulat doon kahit papano? Mahina ng memorya ni Lola pagdating sa maeksaktong pahina at mahabang orasyon na nasa ibang lingwahe. Napakaraming uri ng masasamang elemento sa mundo natin. Sa totoo lang, mas marami pang bilang nila kaysa sa ating mga tao. At ang bawat isa may kanya-kanyang kahinaan. Kung gagamit tayo ng maling orasyon o maling sandata, baka lalo lang magalit ang aswang
At mas maging mapanganib ang pag-atake nito sa atin. Hindi tayo pwede magkamali. Sandali lang. Hinabanggit mo kanina, Eloisa, na nasa loob ng isang lumang baol ang librong yun ng lolo mo. Oo, Mang Rudy. Isang maliit na baul na gawa sa matibay na kahoy ng kamagong. May mga ukit yun ng mga dahon at bituin sa takip. Tapos may tanso sa gilid. Bakit po? Nakita niyo bang baul na yun noon? Aba, parang naalala ko nga yan. Bago pa tuluyang ipag-iba ni Mr. Villaluz ang mga bahay doon nung araw, inutusan ako ng mami nila na ipunin ang mga naiwang gamit ng mga pamilyang napalay sa senda. Pinaisa-isa niya sa akin ang mga bahay. Si Mami? Bakit niya pinagawa yun? Hindi pa puro si Mami sa ginawa ni Dad na pagpapaalis sa mga tao? Lingid sa kalaman ng daddy niyo. Naawa ang mami niyo sa sinapit na mga pamilyang nakatira sa lupang yun dati. Lalo na at minana lang din naman niya ang lupang yun at wala siyang kaalalam sa istorya. Balak sana niyang ibalik ang mga gamit na yun sa mga dating nakatira doon. Lalo na yung mga mahalagang bagay na naiwan na may sentimental value. Kaso nga lang, nagkasakit siya bigla at tuluyan nang namatay. Kaya hindi niya na naisakatuparan ng plano niyang pagsasauli. Nasaan na po mga gamit na yun ngayon, Mang Rudy? Itinapon na ba ng mga tauhan ni Dad pagkatapos mamatay ni Mami? Hindi po, Ma'am Maika. Ako po mismo ang nag-imbak ng mga yon sa lumang bodega ng pamilya niyo. Doon po mismo sa likod ng townhouse, kung saan tayo unang tumuloy nung unang araw natin sa probinsya. Sigurado akong nandun ang baul na sinasabi mo, Eloisa. Hindi ko ginalaw ang mga gamit na yon dahil yun ang huling bili ng mami ni na Sir Marco bago siya nalagutan ng hininga. Totoo ba yan, Mang Rudy? Kung nandun nga ang libro ni Lolo, malaking pabor yun sa atin. Kailangan natin yung makuha sa lalang madaling panahon para makapaghanda tayo ng tamang armas. Kung sa townhouse lang natin nakatago, madali nating mapupuntahan. Pupunta ako doon bukas na bukas din. Kukunin ko ang baul at ibabalik ko agad dito sa inyo ang libro. Hindi yan magiging ganun kadali, Marco. Masyado kang padalos-dalos. Lola Esther, gising na pala kayo. Kanina pa po ba kayo nakikinig sa usapan namin dito sa kusina? Narinig ko ang lahat habang nagbabayo ako ng mga dahon ng ikbo sa bintana. Itama si Eloisa. Kailangan natin ang libreta ng aking ama para matapos na ito. Pero hindi kayo pwedeng basta-basta lumabas ng baryo para lang kunin yun. Bakit po hindi pwede? Ako lang naman po ang aalis. May iwan si Micah dito sa loob ng baryo kasama niyo kaya ligtas siya. Wala namang pakialam sa akin ang aswang dahil hindi naman ako ang target niya, kundi ang kapatid ko. Yan ang balik akala mo, iho. Ang aswang na nag-aabang sa labas ay matalino at mapagmatyag. Alam niya kung sino ang mga taong mahahalaga kay Micah. Alam niya na kayo ang nagtatanggol sa kanya ngayon. Sigurado akong nakapaligid lang yun sa townhouse niyo. Nag-aabang kung kailan kayo babalik. Dahil alam niyang mahalaga sa inyo ang lugar na yon. Tama si Lola Marco. Hindi ka pwede mag-isang pumunta doon. Kung mag-aabang ang aswang sa townhouse nyo at madatnan ka doon na nag-iisa, pwede kanyang patayin para pahinain ang loob ni Micah. Gagawin niyang lahat para mawalan tayo ng lakas at proteksyon. Kung ganon, magpapasama ako kay Mang Rudy. Dalawa kaming kukuha ng baul. Kaya naman na siguro namin ipagtanggol ang sarili naming dalawa eh. Hindi pa rin sapat yun. Sasama ako sa inyo. Kailangan nyo ng taong may alam sa paglaban kung sakaling magpakita ang halimaw na yon habang kumukuha kayo ng gamit. Hindi nyo siya kaya kung kayong dalawa lang ang magtutulungan. Kailangan nating makasiguro sa bawat hakbang natin. Ayaw kong ilagay ang buhay mo sa panganib, Eloisa. Problema namin ito ng pamilya ko at hindi mo kailangang sumugal para sa amin ng ganito kalaki. Sobra na tong masyado. Ako nang bahala doon. Kami na ni Mang Rudy ang gagawa ng paraan. Hindi ako sumusugal para lang sa pamilya mo, Marco. Sumusugal ako para sa buhay ni Micah. At higit sa lahat, para mabawi ang pinakamahalagang pamana ng pamilya namin na kinuha nyo noon. Kaya sasama ako pumayag ka man o hindi. Paano po ako? May iwan ako rito na mag-isa habang nandun kayo sa labas? Natatakot po ako na baka may mangyaring masama sa inyo doon. Kasama mo ako rito, iha. Titiyakin kong walang makakalapit sa'yo habang wala sila. Gagabitin ko ang lahat ng lakas ko para panatilihing sarado ang harang ng baryo ito.
laban sa kahit anong masamang espiritu o laban lupa. Kailan po ba tayo aalis para kunin ang baola, Sir Marco? Kailangan po natin planuhin to ng mabuti. Hindi tayo pwedeng sumugod sa bodega ng walang tamang paghahanda at armas. Sa susunod na linggo na tayo umalis, sa araw ng Martes. Dahil medyo mahinang presensya ng mga elemento, tuwing sasapit ang araw na yon. May sapat tayong panahon para maghanda ng mga gagamitin natin. Mag-iipon ako ng maraming halamang pangontra ngayong linggo. Gagawa rin si Lola ng mga pambakod para sa sasakyan nyo, para hindi tayo agad maamoy sa biyahe papunta doon. Siguraduhin mo lang na handa ka rin, Marco. Walang aatras kapag nandyan ang kalaban. Nakahanda ako kahit anong mangyari. Simula ng araw na yon, naging abala ang lahat para sa plano nilang pagbalik sa townhouse. Araw-araw, tinutulungan ni Kuya Marcos si Ate Eloisa sa paghahanda ng mga halamang gamot at pangontra. Dinidikdik nila mga pinatuyong bawang, luya at iba pang halamang may matapang na amoy. Inilalagay nila ito sa maliit na sako na isasabit daw sa bawat bintana ng sasakyan namin para itago ang amoy ng tao mula sa matalas na pang-amoy ng aswang. Habang ginagawa nila yon ng magkasama, hindi ko maiwasang mapansin ang unti-unting pagbabago sa kilos nilang dalawa. Wala na ang araw-araw na pagsisigawan sa tuwing magkakamali si Kuya. Nabawasan na ang matatalim na salita ni Ate Eloisa. Minsan nga, nakikita ko silang nagtatawanan ng mahina habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Pero kahit ganun ang nakikita kong paggaan ng paligid, nandoon pa rin ang kaba sa dibdib ko. Sa tuwing sasapit ang gabi at didilim ang paligid, naiisip ko ang halimaw na nag-aabang sa labas ng baryo. Ilang beses ko na kasing napanaginipan ang kulay dugong mga mata nito at ang pakiramdam ng mahahabang kuko nitong nakabaon sa balat ko. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha. Kaya gano'n na lang katindi ang pag-asa ko na sana ay matagpuan nila Kuya ang librong sinasabi ni Ate Eloisa para matapos na ito. Isang gabi bago ang araw ng pag-alis nila Kuya papuntang townhouse, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kubo ni na Lola Esther na sumira sa tahimik naming gabi. Eloisa, may tao sa labas ng gate. Hinahanap kayo ni Lola Esther. Sino namang Rudy? Gabi na. May emergency ba sa loob ng baryo? Kaya kami hinahanap? Isang binata. Ruel daw ang pangalan niya. Anak daw siya ni Ofelia. Si Ruel? Nandito siya ngayon? Papasukin mo, Mang Rudy. Pakibuksan mo ng gate. Sino si Roel? Bakit gabi na bumibisita pa siya dito? Matalik na kaibigan ko siya dito sa baryo. Anak siya ni Aling Ofelia na kabilang sa mga tinutulungan namin. Matagal din siyang nawala dito sa baryo dahil nag-aaral siya sa kolehiyo. Eloisa, kumusta ka na? Nandiyan ka ba sa loob? Nandito ako, Ruel. Akala ko ba sa susunod na buwan pang uwi mo? Bakasyon na ba agad sa eskwela kaya ka nandito? Maagang natapos ng semester namin kaya nakauwi ka agad ako dito sa probinsya. Siyempre, ikaw agad ang una kong pinuntahan. Pagdating ko dito. Namiss kita ng sobra. Sus, mambobola ka pa rin hanggang ngayon. Wala kang pinagbago. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Maynila? Madami ka bang naging nobya doon? Kaya nakakalimutan mo na kaming dalawin dito sa baryo kapag wala kang pasok? Kahit gaano pa karaming babaeng magaganda doon sa syudad, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. At saka, paano ko makakalimutan babaeng nagligtas sa buhay ko noon mula sa kapahamakan? Hindi yata mangyayari yan. Ruel, siya nga pala si Marco. At yun namang nasa loob ay si Maika, kapatid niya. Dito muna sila tumutuloy sa amin ni Lola dahil tinutulungan namin sila. Marco, si Ruel, matalik kong kaibigan. Magandang gabi sa'yo, Pards. Kayo pala yung sinasabi ni nanay na mga bisita dito kina Lola Esther. Mabuti at nakahingi kayo ng tulong sa kanila at napunta kayo sa tamang tao. Ibang klase talaga tong si Eloisa eh. Bukod sa maganda, napakatapang pa. Maganda gabi rin. Pero Marco na lang ang tawag mo sa akin. Yun naman ang pangalan ko eh.
Pasensya na ah. Sanay lang sa pagtawag ng ganun sa mga tropa ko dun sa syudad. Siya nga pala, Eloisa. Bago ko makalimutan, may dala pala ako mga pasalubong para sa'yo galing sa bayan. Bumili ako ng mga paborito mong kakanin at bumili rin ako ng bagong bestidang nakita ko sa isang mall nung namamasyal ako doon. Sabi ko sa sarili ko, bagay na bagay ito sa'yo. Yung kulay. Ay, nako. Pag sinuot mo, magagandahan ka rin. Naku, nag-abala ka pa talaga, Ruel. Hindi mo naman kailangan bilhin ako ng mga damit. Dahil hindi ko naman masusuot ito dito sa bukid. Gastos lang yan sa part mo. Pero maraming salamat. Ang ganda nga ng kulay. Sus, para sa'yo naman eh. Wala lang yan. Alam mo naman na matagal na kitang gusto, di ba? Baka naman ngayon, pwede mo na akong sugutin. Total, paraw na tayong nasa edad eh. Tigilan mo nga ako sa mga biro mong yan, Ruel. Baka marinig ka ni Lola Esther. Paluin pa tayo ng tunggod palabas ng bahay. Halika. Umupo ka muna dito sa silya at ipaghahanda kita ng mainit na kape. Tamang-tama. Malamig ang hangin ngayon. Sige ba? Basta ikaw magtitimpla ng kape ko ha. Iba talaga ang sarap ng kape kapag ikaw yung gumawa eh. Paboritong paborito ko. Alam mo, hindi naman sa pinapaalis na kita pero masyado ng gabi pare. Baka hinahanap ka na ng nanay mo sa inyo o baka nag-aalala na yon. At saka, maaga pa kami nga alis bukas ni Eloisa para sa isang mahalagang lakad. Kailangan niya na magpahinga ngayon para may lakas siya bukas. Ayos lang yan pare. Nagpaalam naman ako kay nanay na dito muna ako tatambay kina Eloisa eh, bago ako umuwi. Minsan lang naman kami magkasama nitong si Eloisa, kaya susulitin ko na. Hindi kami naglalaro dito, Roel. May buhay na nakataya, kaya kailangan namin ang buong atensyon at lakas ni Eloisa para bukas. Hindi siya pwedeng magpuya sa pakikipagkwentuhan sa'yo tungkol sa mga walang kwentang bagay. Marco, ano bang problema mo? Bisita ko si Ruel kaya igalang mo siya. At saka ako ang magsasabi kung kailan ko gustong magpahinga. Kung gusto mong matulog ng maaga, mauna ka nang pumasok sa kwarto mo. At huwag mo kaming pakialaman dito, pwede ba? Sinasabi ko lang ang totoo dahil ako ang nag-aalala sa mangyayari bukas. Kung gusto niya makipagkwentuhan, baka pwedeng sa ibang araw na lang siya bumalik. Huwag ngayon, kung kailan may mahalaga tayong lakad kinabukasan. O baka naman hindi ka talaga seryoso sa pagtulong kay Micah. Pare, medyo sumusobra ka na yata sa mga sinasabi mo ha. Nakikipag-usap lang naman ako ng maayos kay Eloisa dahil matagal kami hindi nagkita. Wala namang masama sa ginagawa namin para magalit ka ng ganyan. Wala akong pakialam kung anong ginagawa niyo. Ang sinasabi ko, mali ang timing mo sa pagbisita. Umuwi ka na sa inyo ngayon din. Marco, pwede ba tumigil ka na nga? Ako masusunod sa bahay na to dahil teritoryo ko to. Huwag mong pairalin yung pagiging bossy mo dito. Hindi ba yan ang usapan natin? Simula pa nung unang araw nyo dito. Huwag kang umastang amo ko dahil nandito ka lang para magsilbi. Nanatili lang akong tahimik sa gilid ng pinto habang pinapanood silang tatlo mula sa malayo. Halatang halata ang talim ng tingin ni Kuya Marco kay Ruel. Nakakuyom ang mga kamao ni Kuya, ang higpit ng hawak niya sa hamba ng pinto at parang anumang oras ay susuntukin niya ang bisita ni Ate Eloisa. Noon ko lang siya nakitang ganun kainit ang ulo sa isang taong hindi naman niya kilala ng lubusan. Alam kong nag-aalala siya para sa pag-alis nila bukas papuntang townhouse. Pero higit pa doon ang nakikita ko sa mga mata niya. May namumuong selos sa paraan ng pagtingin niya kay Ate Eloisa at Ruel habang nag-uusap ang mga ito ng malapit sa isa't isa. Kahit pilit niyang tinatago sa likod ng pag-aalala para sa kaligtasan ko at sa misyon nila, hindi maikakaila na hindi niya gusto ang pagiging malapit ng dalawa. Lalo na't nakikita niyang masaya si Ate Eloisa. Gusto ko sanang lumabas para awatin si Kuya dahil baka lumala pa ang tensyon. Pero natatakot din akong mas lalong lumaki ang gulo kung makikialam ako sa nararamdaman nila. Kinabukasan, maagang nagising sina Kuya Marco at Ate Eloisa para sa nakaplano nilang pagbalik sa townhouse. Habang pinapanood ko silang nag-aayos na mga dadalhin sa kotse, ramdam na ramdam ko pa rin ang bigat ng tensyon sa pagitan nilang dalawa dahil sa nangyaring pagtatalo nila kagabi tungkol sa pagbisita ni Ruel. Ni hindi man lang sila nagtitinginan o nag-uusap habang nagpapasok ng mga sako ng halamang pangontra sa loob ng kotse. Nakayuko lang si Kuya Marco habang inilalagay ang mga gamit sa likod
Habang si Ate Eloisa naman ay tahimik na nag-aayos ng mga isasabit na bawang at luya sa mga bintana. Alam kong gusto nang bawiin ni Kuya ang mga nasabi niya kagabi. Nakikita ko sa mga mata niya ang matinding pagsisisi. Ilang beses siyang huminga ng malalim at akmang magsasalita sana para kausapin si Ate Eloisa. Pero sa tuwing gagawin niya yon, ay mabilis namang umiiwas ng tingin si Ate Eloisa at nagkukunwaring may ibang inaasikaso. Hindi ko na lang sila pinakialaman. Nagpaalam na lang ako sa kanila at nagbili na mag-iingat sila sa daan. Nang tuluyan na silang umalis kasama si Mang Rudy, naiwan ako nakatingin sa papalayo naming sasakyan. Nagdarasal na sana ay mahanap nila ang libro at makabalik sila ng walang anumang masamang nangyayari. Eloisa, pasensya na nga pala sa ginawa ko kagabi. Alam kong hindi maganda yung inasal ko kay Roel sa harap mo. Masyado na akong nadala ng emosyon ko kaya nakapagsalita ako ng ganun. Huwag mo muna akong kausapin, Marco. Mag-focus ka lang dyan sa pagmamaneho mo. Para makarating tayo agad sa bayan. Gusto ko na makuha yung libro para matapos na to. Gusto ko lang kasing humingi ng sorry ngayon. Para maayos na natin to. Alam kong mali yung naging reaksyon ko. Hindi ko dapat pinagsalitaan ng masama yung bisita mo lalo na at nasa loob tayo ng bahay nyo. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo muna akong kausapin, di ba? Wala akong panahon makipag-away sa'yo ngayon habang nasa gitna tayo ng kalsada. Sir Barco, tama po si Eloisa. Baka pwede po ba ngayon mamaya yun na lang pag-usapan yan kapag nakuha na natin yung libro at nakauwi na tayo ng ligtas. Masyadong delikado ang biyahe natin ngayon para magkasagutan kayo rito sa loob ng sasakyan. Pasensya na. Gusto ko lang namang ayusin yung gulo bago pa lumaki. Ang hirap kasing magkasama tayo sa isang sasakyan tapos hindi kami nagpapansinan. Mas mahirap kung mamamatay tayo sa daan dahil hindi ka nakatingin sa dinadaanan natin, Marco. May aswang tayong iniiwasan sa labas. Kaya pwede ba? Ibaling mo yung atensyon mo sa pagmamaneho. Mamaya na tayo mag-usap kapag nasa bahay na tayo. Sige. Naintindihan ko. Tatahimik na muna ako. Magsabi lang kayo ni Mang Rudy kapag may napansin kayong kakaiba sa paligid natin na... Diyos ko po, ano yun? Parang may malaking tipak ng batong bumagsak sa bubong natin. Kumapit kayo na mahigpit. Huwag kayong bibitaw. May tumalon sa bubong natin. Ay, Diyos kong mahabagin. Ay, oo nga, Sir Marco, Eloisa. May halimaw sa bubong. Ay, parang taong may malalaking pakpak na puro balahibo. Hayop na aswang yan. Teka, gagawa ko ng parang para bumitiw siya. Kumapit kayo. Wag, Marco! Huwag mong bibilisan masyadong takbo mo. Baka mawalan ka ng kontrol sa manibela at tayo pang maaksidente. Ginagawa niya yan para takutin tayo at sadyang ibangga ang sasakyan natin. Huwag kang magpapatalo sa takot. Ay, grabe. Hindi man lang siya natatakot na ipinakita ang sarili niya kahit nasa gitna tayo ng highway at sikat na sikat ang araw. Anong gagawin natin ngayon, Eloisa? Hindi ko siya pwedeng dalhin hanggang sa townhouse natin. Kapag nalaman niyo kung saan nakatago yung mga gamit niyo, baka sirain niya yun at tuluyan na tayong mawala ng panlaban sa kanya. Mang Rudy, buksan niyo ng bagyang bintana sa gilid niyo. Ilabas niyo yung mga sako may pangontra na ginawa natin kahapon. Bilis, huwag niyong bubuksan ng buo. Bubuksan ang bintana? Sigurado ka ba dyan, Eloisa? Sundin mo na lang ang sinasabi ko kung gusto mong mabuhay tayo. Marco, kailangan nating ikalat ang matapang na amoy sa labas para maharang natin ang pang-amoy niya. Mang Rudy, ngayon na! Ay, oo, Eloisa, ito na. Hey, Sos Mario, sa pagtapang ng amoy ng asuma. Ay, amoy bulok. Sabay-sabay nating pigain ang mga sako para lumabas ang katas at ang amoy ng mga pinatuyong luya, bawang at kamangyan. Bago natin ihagis, kailangan umalingasaw yan sa buong paligid. Tapos Marco, pagdating natin sa susunod na kanto, dun sa unahan, lumiko ka dun sa may palengke. Sa may palengke? Maraming tao doon ngayon, Eloisa. Baka mamaya ay pagpapatayin niya yung mga inosenteng naglalakad doon at tayo pang maging dahilan ng pagkapahamak nila. Hindi yan aatake sa mataong lugar na ganito katirik ang araw. Maniwala ka sa akin, Marco. Gusto lang niyang malayo tayo sa totoong pakay natin, kaya binubulabog niyang biyahe natin. Kaya bilisan mo na. Lumiko ka na sa kanto papuntang palengke. Nalaman ko na lang ang mga sumunod na nangyari sa biyahe nilang yun mula sa kwento ni Kuya Marco at Mang Rudy pagka-uwi nila sa baryo ng hapong yun. Halos mamatay daw sa kaba si Mang Rudy nang makita niya ng malapitan ang halimaw na
na sumusubok wasakin ang sasakyan nila. Rinig na rinig daw nila ang kaluskos ng matatalim na kuko nito sa yero. Pero gaya ng inaasahan, nanatiling matapang at kalmado si Ate Eloisa. Sinunod ni Kuya Marco ang utos ni Ate Eloisa na dumaan sa gitna ng matao at maingay na palengke sa bayan. Dahil sa sobrang tapang ng amoy ng mga halamang pangontra na piniga nila sa bintana, nagsilbing harang sa pangamoy ng aswang. Unti-unting lumuwag ang pagkakakapit ng halimaw sa buong sasakyan nila. Isang malakas na tili na parang naiipit na baboy ramo ang pinakawala ng aswang bago ito tuluyang bumitaw. Nang makalagpas sila sa palengke, napansin na lang ni Mang Rudy sa side mirror na lumipad na palayo ang aswang at nagtago pabalik sa matataas na puno sa gilid ng bundok na nadaanan nila. Nakahinga silang tatlo ng maluwag. Doon lang sila tuloy-tuloy na bumiyahe papunta sa kabilang bayan kung saan nakatayo ang townhouse. Pagdating nila doon, walang inaksayang oras sina Kuya Marco at dumiretso agad sila sa lumang bodega sa likuran ng bahay para hanapin ang kailangan nila. Mang Rudy, sigurado ba kayong dito nyo talaga ipinasok yung mga gamit ni na Eloisa noon? Puro lumang silya at mga sirangkaw lang ang nakikita ko rito. Oo, sir. Dito ko mismo inilagay yun kasama ng mga gamit ng ibang pamilya. Diyan banda sa dulo tayo maghanap. Malapit doon sa mga lumang cabinet na kahoy na pinatungan ko ng makapal na trapal. Tulungan niyo akong hanapin ang isang maliit na baon. Gawa yun sa matibay na kahoy ng kamagong. At may mga inukit na bituin at dahon sa ibabaw ng takip. Madilim masyado sa parting to. Mang Rudy, pakitutok nga po yung flashlight nyo dito sa mga nakasalansan na kahon. Baka naipit sa ilalim. Eto po, Sir Marco. Dahan-dahan lang po sa pagbubukas ng mga kahon. At baka may mga ahas o dagang namugad na dyan sa loob ng maraming taon. Oo, Mang Rudy. At teka, ito ba yun, Eloisa? May nakita akong baul dito sa ilalim ng mga patong-patong na lumang kumot at unan. Tamang sabi mo. Gawa ito sa kamagong at may mga ukit sa ibabaw. Patingin nga ako. Oo, ito nga yun. Ito mismong baon ng lolo ko. Mabuti naman at nahanap kagad natin. Isa na lang talaga ay nandyan pa nga ang libro sa loob para hindi masayang ang pagpunta natin dito. Lalo na at muntik na tayong mapahamak sa daan kanina. Buksan mo na, Eloisa. Ako nang hawak nitong flashlight para sa'yo para makita mo ng maayos ang loob. Nandito nga. Ito ng libro ng lolo ko. Kompleto pa rin ang mga pahina. At hindi naman nasira kahit ang tagal na nitong nakatago. Maraming salamat talaga sa inyo, Mang Rudy, sa pagtatago nito. Dahil dito, malaki ng pag-asa nating matapos ang kahibangan ng aswang na yun. Tara na. Kailangan na nating bumalik agad sa sasakyan para makauwi tayo sa inyo. Bago pa tayo abutan ng dilim o abangan ulit ang aswang sa kalsada. Ako na magbubuhat nito papunta sa sasakyan. Oo, Mang Rudy. Eloisa, sumunod na rin tayo palabas. Sige. Na-start na ni Mang Rudy yung sasakyan, Eloisa. Mauna ka na't may kukunin lang ako sandali sa loob ng bahay. Sige. Hihintayin ka na lang na... Kuya Marco! Ikaw nga! Oh my gosh! Buti naabutan kita ngayon dito. Akala ni na Kuya Marco at Ate Eloisa ay maayos na nilang maiuwi ang baul nang walang ibang magiging aberya. Pero laking gulat nila nang paglabas nila ng bodega ay bigla silang may nakasalubong sa mismong garahe ng townhouse. Walang iba kundi si Jocelyn, ang matalikong kaibigan na kasama kong nag-volunteer doon sa bundok kung saan nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito. Ayon kay Kuya Marco, nakatayo daw si Jocelyn sa gilid ng sasakyan nila at mukhang kakatoksa na sa pinto nang saktong lumabas sila mula sa bodega. Jocelyn? Bakit aparito ka? Paano mo nalamang nandito kami sa townhouse ngayon? Syempre. Kilala ko mga sasakyan niyo, Kuya Marco. Tsaka tinanong ko yung guard sa main gate ng subdivision kung may tao na ba rito. Sinabi niyang may dumating daw na kotse niyo kanina kaya pinapasok niya ako agad. Hinahanap ko sana si Micah para bisitahin siya. Actually,
Ilang linggo na akong pabalik-balik dito sa inyo. Pero lagi kayong wala. Nasaan na ba si Micah, kuya? Kasama mo ba? Wala dito si Micah ngayon, Jocelyn. Ligtas siya at nasa ibang lugar muna siya. May inaayos na lang kaming problema. Ay, sayang naman. Miss na miss ko na kasi yung best friend ko eh. Ikaw rin, Kuya Marco, na-miss din kita. Matagal na tayong hindi nagkikita simula nung iuwi mo kami galing sa bundok. Lalo kaya tang gumapo ngayon. Kahit medyo pawisan at madungis yung damit na suot mo. Salamat. Pero nagmamadali kasi kami ngayon, Jocelyn eh. May kailangan pa kaming asikasuing importante, kaya aalis na rin kami agad. Teka lang. Sino naman tong babaeng kasama mo, kuya? Bagong katulong niyo ba siya? Ang ganda naman niya para maging katulong. Kaya lang bakit ang dumi ng damit niya at puro alikabok sa mukha? Ako bang tinutukoy mo? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako katulong. Ay, sorry. Akala ko kasi katulong kanila, Kuya Marco, dahil nagbubuhat ka rin ng mga alikabok at lumang gamit dyan mula sa bodega. Sorry talaga, ha? Nagkamali lang ako ng tingin sa'yo. Huwag kang magagalit. Marco, pakipasok na nga yung libro sa loob ng sasakyan ngayon din. Mas importanteng maiuwi na natin to ngayon para mapag-aralan ni Lola Esther. Lola Esther? Sino yun? Teka, saan ba kayo nakatira ngayon, Kuya Marco? Pwede ba akong sumama sa inyo? Gustong-gusto ko na talaga makita si Micah para makumusta ko man lang siya ng personal. At para naman malaman ko kung maayos na talaga siya. Alam kong hindi pa rin siya nakaka-move on sa nangyari sa amin dun sa bundok eh. Hindi pwede, Jocelyn. Masyadong malayo at tago yung lugar na tinutuloy namin ngayon. At saka delikado eh. Mas mabuti pang umuwi ka na lang muna sa inyo, ha? Delikado? Bakit naman? Ay, Kuya Marco, sige na. Gusto ko na naman makita ang best friend ko eh. Kahit ilang oras lang ako doon, tapos uuwi rin ako agad. Magpapasundo na ako sa driver ko pa uwi para hindi na kayo maabala sa paghatid sa akin. Please! Saglit lang talaga ako makikipag-usap sa kanya, Kuya Marco. Marco, baka nakakalimutan mong sinusundan tayo ng aswang kanina sa kalsada. Idadamay mo pa bang babaeng yan sa delikadong biyahe natin pa uwi sa baryo? Jocelyn, pasensya na talaga ha. Pero hindi ka pwedeng sumama sa amin ngayon. Bukas na lang o sa ibang araw kapag naging maayos ang lahat dito. Ako na mismo ang maghatid kay Micah sa bahay niyo para magkita kayong dalawa, ha? Ay, ang daya mo naman, Kuya Marco. Kaibigan ko si Micah at nag-aalala rin ako sa kanya. Lalo na't kasama niya ako nung nangyari yung insidente sa bundok na yon. May karapatan din akong malaman kung ayos lang ba talaga siya. At para makasiguro ako kung hindi ba siya sinasaktan dun sa pinagdalhan niyo sa kanya. Sinasaktan? Walang mananakit kay Micah sa poder namin ni Lola. Ano ba? Tama na yan. Nagmamadali na tayo. Sige na, Jocelyn. Sumunod ka lang sa sasakyan namin gamit yung kotse mo. Pero huwag ka magtatagal doon, ha? Kailangan mong umuwi agad. Marco, ano bang iniisip mo? Wala yan sa plano natin. Hindi tayo pwede magdala ng kung sino-sino. Saka na kayo magkumustahan kapag tapos ng problema niyo. Pasensya na, Eloisa. Hindi ko lang kasi matanggihan si Jocelyn dahil matalik na kaibigan niya si Micah. Simula pa nung mga bata sila. Babantayin ko na lang siyang mabuti pagdating natin doon para makasiguro tayong walang mangyayaring masama sa kanya. Wala na ring nagawa si Ate Eloisa kundi manahimik sa buong biyahe nila pabalik dahil nagmatigas na si Kuya Marco sa desisyon nito. Alam ni Kuya na lalo pang nainis sa kanya si Ate Eloisa. Hindi lang dahil sa inasal niya kay Ruel noong nagdaang gabi, kundi dahil mas pinili niyang pagbigyan si Jocelyn. Tahimik at walang kibuan ang naging biyahe nila hanggang sa makarating sila sa baryo pagsapit ng hapon. Saktong nagwawalis ako sa bakuran noon nang mapansin ko ang paghinto ng sasakyan ni Kuya Marco at kasunod nito ay isang pamilyar na kotseng pula na bumusina ng mahina. Munti ko nang mabitiwan ang walis tingting na hawak ko nang nakita kong bumaba si Jocelyn mula sa kanyang sasakyan. Sa dami ng mga nakakatakot na nangyari sa buhay ko noon, ang makita lang ang best friend ko sa lugar na yon ay parang isang napakalaking ginhawa at liwanag sa akin. Agad akong tumakbo palapit sa kanya at nagyakapan kami ng mahigpit sa labas ng bahay ni na Lola Esther habang nakatingin lang sina Kuya at Ate Eloisa. Jocelyn? Ang sese ako makita ka rito. Micah! Namiss
kita ng sobra, alam mo ba yon? Nagpunta ako sa townhouse niya kanina para sanang dalawin ka at dalan ka ng mga paborito mong pagkain. Tapos saktong nandun sina Kuya Marco at nagpumilit na ako sumama pabalik dito sa inyo. Akala ko talaga, hindi na tayo magkikita hanggat hindi natatapos ng problema ko sa aswang na yon. Ang dami nangyari simula nang umalis tayo sa bundok, Jocelyn. Natatakot pa rin ako gabi-gabi na baka bigla na lang siyang sumulpot sa bintana ko. Ay, huwag ka nang matakot dyan. Andito na yung best friend mo para damayan ka. Ayos pala itong bar yung napuntahan nyo ngayon, ano? Masyadong liblib at tagumula sa kalsada. Pero ang ganda ng paligid at parang napakatahimik ng mga tao. Ligtas dito sa loob ng baryo, Jocelyn. Ang maglolang may-ari nitong bahay na to, sila nagbabantay sa amin at tumutulong sa Kuya Marco para hindi ako malapitan ng aswang. Tadtad ng pananggalang ang buong lugar na to. Ganun ba? Pwede mo ba akong i-tour dito sa baryo nyo ngayon habang nandito pa ako? Alam mo naman ako, di ba? Mahilig akong mag-explore sa bagong lugar at kumuha ng litrato. Gusto ko lang makita yung paligid at makalanghap ng preskong hangin. Kasama ka habang naglalakad-lakad tayo, di ba? Sige na. Tour? Sigurado Sigurado ka ba? Oo. Hindi ba nakakapagod yun para sa'yo? Kakabiyahe mo lang mula sa bayan tapos maglalakad pa tayo agad? Ay, ayos lang sa akin yun, Maika. Boring na ako sa loob ng bahay namin sa syudad eh. Kaya gusto ko maglakad-lakad ngayon para maunat naman ng binti ko, di ba? Sige na, samahan mo na ako. Para naman makapagkwentuhan tayo ng masinsinan at masolo kita, di ba? Ihabay ka. Ipaari kayo maglakad-lakad ng kaibigan mo para magkwentuhan. Pero hanggang doon lang kayo sa may plaza ng baryo natin. Wag na kayo magpapaabot ng dilim sa labas at bumalik agad kayo bago pumatak ang ika-6 ng gabi. Opo, Lola Esther. Ipapakita ko lang po sa kanya yung mga daan dito at yung sapa sa gilid. Tapos babalik din po kami agad bago lumubog ang araw. At isa pa, Iha, tandaan mong mabuti ang sasabihin ko. Kahit anong mangyari at kahit anong makita ninyo, wag kayong lalampas sa tarangkahan ng baryo natin. Protektado lang kayo hanggat nakatapa kayo sa loob ng bakod na yon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Maliwanag po, Lola Esther. Tatandaan ko po yan. Hindi po kami lalabas ng gate ng baryo kahit anong mangyari. Tara na, Jocelyn. Ipapakita ko sa'yo yung balon na pinag-iigiban ni Kuya Marco araw-araw. Okay, sige, tara na doon. Babalik din kami agad, Lola Esther. Huwag po kayo mag-alala. Masaya kaming naglakad ni Jocelyn palayo sa bahay ni na Lola Esther habang walang tigil sa pagkukwento niya ng mga nangyari sa kanya sa syudad. Wala akong napansin na kahit anong kakaiba o masama na mga sandaling yun, kaya nawaglit din sa isip ko ang takot. Wala rin sa isip ko na baka may sumusunod sa aming panganib. Samantala, habang abala kami sa pagliliwaliw at pag-explore ni Jocelyn, sa bahay ay naiwan sina Kuya Marco at Ate Eloisa. Humanap ng pagkakataon si Kuya Marco para lapitan si Ate Eloisa doon sa kusina, kung saan nag-aayos ito ng mga nakuha nilang libro at mga gamit mula sa baul na iniuwi nila. Desidido si Kuya Marco na ayusin na ng tuluyan ang gusot sa pagitan nila, lalo na't napansin niyang pilit siyang iniiwasan at hindi kinikibo ni Ate Eloisa simula pa nung nasa townhouse sila kanina pagkatapos ng insidente kay Jocelyn. Eloisa, pwede ba tayo mag-usap sandali ng tayong dalawa lang? Nagbabasa ako ng mga pahina mula sa libro ng lolo ko, Marco. Kailangan ko hanapin yung eksaktong impormasyon tungkol sa aswang na humahabol sa kapatid mo. Para matapos na to. Para makaalis na kayo rito sa baryo namin. Ano ba yung sasabihin mo at mukhang seryoso ka? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa nagawa ko kagabi. Gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko talaga yon. Alam kong mali yung naging reaction ko nung dumating si Ruel para bisitahin ka. Hindi ko siya dapat pinagsalitaan ng ganon. Mabuti naman at na-realize mong mali ka. Masyado ka kasing mapusok at mainitin ang ulo, Marco. Hindi naman sa'yo tong bahay para magtaboy ka ng ibang tao ng ganon-ganon na lang. Na para bang ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Alam ko. At inaamin kong nagpadala ako sa emosyon ko nung mga oras na yon. Aminin ko. Ang totoo niyan, nakaramdam talaga ako ng selos kay Ruel kagabi.
Natakot akong bigla nung makita ko kayong dalawa, Eloisa. Kasi alam ko may mas malaking chance na sagutin mo siya kaysa sa akin kung sakaling pareho kaming maligaw sa'yo. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan, Marco? Wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo, ha? May aswang tayong kailangang patayin, kaya wag mo akong idaan sa mga biro mong yan. Hindi ako nagbibiro, Eloisa. Kung hindi lang siguro nangyari yung malaking gulo sa hacienda noon at kung hindi kayo pinalayas si Dad, baka naging tayo na. Gusto ko sanang ipagpatuloy yung naudot nating pag-iibigan noon. Kapag natapos na sana itong malaking problema namin sa aswang. Pero natakot ako nang dumating si Roel at napansin kong gusto ka niya. Masyado kang assuming at nag-iisip ng kung ano-ano, Marco. Hindi naman kami ni Roel. At binibiro niya lang naman ako kagabi tungkol sa paniligaw niya sa akin. Ganun lang talagang sama namin. Dahil matagal na kaming magkaibigan simula pa pagkabata. Binibiro? Pero halata naman sa mga kilos niya at sa salita niya na may gusto talaga siya sa'yo, Eloisa. Binilan ka pa nga niya ng magandang bestida at mga paborito mong pagkain galing sa bayan. Hindi gagawin yun ng isang normal na kaibigan lang. Ganun lang talaga siyang maglambing bilang kaibigan ko at bilang pasasalamat sa mga tulong namin sa pamilya niya. Ang totoo niyan, Marco, may kasintahan na si Roel dun sa syudad. Matagal na silang magkarelasyon at ako pa mismong tumulong para maging sila nun dahil nahihiya siyang umamin. Talaga? Ibig sabihin ba nun? Wala akong kagaw sa'yo kung sakali? Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, Marco? Hindi mo naman ako kailangang bulahin. Dahil tutulungan pa rin namin kayo kahit na anong mangyari. Alam kong marami ka namang ibang pagpipili ang babae dyan. Mayaman ka't gwapo. Isa na nga yung kaibigan ng kapatid mo na sumunod pa sa atin dito. Mukhang may gusto rin sa'yo yung babaeng yun. Dahil kanina pa dikit ng dikit at nagpapakyut sa'yo. Si Jocelyn? Wala akong pakialam sa kanya, Eloisa. Pinagbigyan ko lang siya kanina dahil kaibigan siya ng kapatid ko. Ikaw lang naman ang gusto ko at wala nang iba simula pa noon. Bakit ba hindi mo pa rin magawang paniwalaan yun hanggang ngayon? Tumahimik ka nga dyan, Marco. Kung ano-anong pinagsasabi mo. May aswang pa tayong kailangang paghandaan at patayin bago matapos ang buwang ito. Kaya bago mo ako daanin sa mga ganyang salita, ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako rito. Sir Marco, Eloisa, Lola Esther. Mang Rudy, bakit kayo sumisigaw? Anong nangyari? Sir, si Ma'am Maika. May nakakita sa kanila. Hinila raw ni Jocelyn si Maika palabas ng tarangkahan ng baryo. Tapos, pareho daw dinakit ng isang malaking ibon. Yung dalawa. Ay, nakuha ng aswang si Maika, sir. Ano? Diyos ko! Hindi ito maaari. Kailangang basundan agad natin sila. Baka mapahawak si Maika. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kapatid ko. Kailangan mahanap na natin ang kahinaan niya bago tayo sumugod, Lola. Mang Rudy, Marco, tulungan niyo na ako maghanap dito sa libro. Bilis! Sobrang bilis ng mga pangyayari. Halos hindi ko na rin maalala kung ano ba ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng lahat. Basta ang alam ko, naglalakad lang kami noon nang maramdaman kong biglang may pumukpok sa ulo ko. The next thing I knew, bigla na lang akong hinila ni Jocelyn palabas ng baryo at doon na kami nagawang dagiti ng halimaw. Sa sobrang takot, antimano ay nawalan agad ako ng malay. Nagising na lang ako na nandoon na ako sa gubat. Nasaan ako? Anong nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Gising ka na pala, Maika. Mabuti naman. Gusto ko kasing gising ka kapag dumating ng pinakamamahal ko. Jocelyn? Bakit tayo nandito sa gubat? Nasaan si Kuya Marco? Anong ginawa mo sa akin? Huwag mo nang hanapin ang kuya mo, Maika. Hindi ka na niya maididigtas dito. Kasi tayong dalawa lang ang dito ngayon. At maya-maya lang, magiging masaya na ulit kami. Magkakasama na kami ulit ng asawa ko. Asawa? Yung aswang? Jocelyn, napapaliw ka na ba? Halimaw yun! Papatayin niya tayo rito. Kailangan na nating tumakas. Hindi niya ako papatayin! Ako ang una niyang pinili bago pa kayo dumating. Pero nagsawa siya sa akin at pinakawalan niya ako. Pero alam kong babalikan niya ako kapag binigyan ko siya ng magandang regalo. At ikaw yon, Maika. Ikaw ang alay ko sa kanya. Gaya ng iba pang babaeng ibinigay ko sa kanya. Ikaw ang nagbibigay sa kanya ng mga biktima. Oo, Maika. Oo!
Bakit mo ginagawa yan, Jocelyn? Halimaw siya! Hindi mo naiintindihan, Micah. Mahal ko siya. Ako unang babaeng ginawa niyang rena. Inalagaan niya ako. Inangkin niya ako ng paulit-ulit dahil mahal niya ako. Hindi niya ako kinain gaya ng iba niyang biktima. Nagmamahalan kami. Kaya humahanap ako ng ibang babaeng papawis sa gutom niya para habang buhay kaming maging masaya. Diyos ko, Jocelyn. Baliw ka na nga. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to. Kaibigan kita. Kaya nga isakripisyo mo ng sarili mo, Micah. Ayaw mo bang maging masayang best friend mo, ha? Kailangan kita, Micah. Kailangan kita para mabusog ang mahal ko. Baliw ka! Lumayo ka sa akin! Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya Marco! Mang Rudy! Ate Eloisa, tulungan niyo po ako! Sumigaw ka lang ng sumigaw dyan. Walang makakarinig sa'yo. Kapag kinain ka na ng mahal ko, siguradong matutuwa siya sa akin at hindi na niya ako iiwan kailanman. Hindi na siya maghahanap ng ibang rena. Halos hindi ako makapaniwala. Wala sa hinagap ko na may taong kayang ma-inlove sa isang halimaw, sa isang aswang na pumapatay ng tao. Yun pala ang dahilan kung bakit inaya ko ni Jocelyn na sumama sa bundok na yon. Ginamit niya lang ako para mapalapit ulit sa aswang. Hindi ko akalaing siya rin pala ang nagdadala ng mga nagiging biktima ng halimaw na yon dahil sa obsession niya. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yun sa kanya. Pero wala na akong pakialam. Ang nasa isip ko lang na mga sandaling yon, kailangan kong makatakas. Maya-maya pa, nakarinig ako ng malakas na pagaspas ng malalaking pakpak mula sa itaas namin. At doon, dahan-dahang bumaba ang isang higanting nilalang. Ang aswang. Wala itong sinasabi, pero dinig na dinig ko ang malalalim nitong pag-ungol habang nakatitig ng diretso sa akin na para bang gutom na gutom. Mahal ko, dinala ko siya para sa'yo. Katulad ng pangako ko. Nagdala ako ng alay para tanggapin mo ulit ako. Hindi. Huwag kang lalapit! Lumayo ka! Mahal, sige na. Magpakabusog ka na. Kainin mo na siya para maibsan ang gutom mo. Jocelyn, please! Huwag mo gawin sa akin to! Sorry, Micah. Sorry. Pero kailangan kitang isakripisyo para maging masaya kami ng asawa ko. Hayop ka, Jocelyn! Baliw! Mahal, sige na. Kumain ka na. Hihintayin kitang matapos. Diyos ko! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Huwag na huwag mong hawakan ng kapatid ko, demonyo! Paano niyo kami natunton? Nandito na kami, Micah. Marco, ilayo mo na siya rito. Ako nang bahalang tumapa sa halimaw na to. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa rito, Eloisa. Mang Rudy, kalagan niyo na si Micah. Kami na ang bahala rito. Opo, Sir Marco, halina kayo. Mabay ka. Bilisan na po natin habang nakatalikod ang halimaw. Buti na lang at nasunod namin ang mga patak ng dugo mula sa kalmot mo sa braso mo. Kaya natunto namin kayo rito. Sa isang iglap, nakita ko na lang na nakapalibot sina Kuya Marco, Ate Eloisa at Mang Rudy. Kahit si Jocelyn at ang aswang, nagulat din sa pagdating nila. Halos hindi na nagpaprocess sa utak ko noon ang mga nangyayari. Naramdaman ko na lang na pilit akong hinihila ni Mang Rudy palayo. Malinaw kong nakita na walang pakialam ang aswang kay Jocelyn. Malakas niya lang itong hinawi palayo nang subukan siyang yakapin ito. Agad na nilusob ng halimaw si Ate Eloisa. Pero mabilis itong nakaiwas at inilabas ang isang kahoy na krusipiho mula sa tagiliran niya. Pinasadya pala nila itong patulisin ng dulo base sa nabasa niya sa libro ni Lola Esther. Yun daw ang tanging kahinaan ng sinaunang aswang na kaharap namin. Hindi tinatabla ng sikat ng araw o ng kahit anong bala ang sinaunang uring ito. Ang tanging makakapatay lang dito ay isang krus na itatarak ng malalim sa puso nito. Kahit anong materyales ang gamitin, bakal man o pinatulis na kahoy, basta hugis krus,
Yun ang tatapos sa halimaw. Kaya daladala ni na Ate Eloisa at Kuya Marco ang mga krusipihong pinatulis nila. Biglang sumugod si Ate Eloisa sa halimaw, pero mas mabilis itong kumilos at sa isang iglap ay bigla itong nakarating sa likod niya. Handa na sana siyang saksakin ng halimaw gamit ang matutulis nitong kuko, pero naging mabilis din ang kilos ni Kuya Marco. Eloisa! Sa likod mo! Ang kuya ko, Mang Rudy! Sinasakal na halimaw ang kuya ko! At hindi tayo pwedeng lumapit, Micah. Kailangan na nating tumakbo. Eloisa! Tapusin mo na siya! Hindi! Marco! Bitiwan mo siya, halimaw! Bigla na lang dinambahan ng halimaw si Kuya Marco. Kitang-kita ko nang bumagsak sila sa lupa. Pagkatapos ay sinakal nito ang kapatid ko. Nagpumigla si Kuya Marco at pilit na kumawala sa pagkakasakal sa kanya ng aswang, pero talagang malakas ito. Hindi pa ito nakontento sa pagsakal sa kanya. Maya-maya pa, nakita kong sinaksak din ito si Kuya Marco sa tiyan gamit ang mga kuko nito na halos magpaguho ng mundo ko. Ay, Diyos ko po, Sir Marco! Walang iya ka! Walang iya kang halimaw ka! Papatayin kita! Ah! Hindi! Huwag magsasaktan ang asawa ko! Wala sa sariling sumugod si Jocelyn para harangan si Ate Eloisa at protektahan ang halimaw. Dahil sa matinding galit, malakas na naitulak ni Ate Eloisa si Jocelyn pabagsak sa lupa. Pagkatapos ay buong tapang na tumakbo papalapit sa halimaw. Ginamit niya ang buong lakas niya at walang pag-aatubiling itinarak ang pinatulis na krusipiyo direkta sa likod ng dibdib ng aswang. Tumagos yun ng malalim hanggang sa mismong puso nito. Kasabay nun ay ang malakas at umaalingaw-ngaw nitong paghiyaw sa sakit at ang mabilis na pagbitaw nito kay Kuya Marco. Umatungal ng pagkalakas-lakas ang aswang at pilit na inaabot ang krusipihong nakatarak sa likod niya. Kitang-kita ko kung paanong biglang umapoy ang krusipihong yon, kasabay ng pagliyab din ng katawan ng halimaw. Nagkikisay ito hanggang sa bigla na lang itong bumagsak na siyang halos bumaliw naman kay Jocelyn. Agad itong humango sa kanyang pinakamamahal na aswang. Anong ginawa niyo sa asawa ko, ha? Mga walang iya kaya! Marco! Marco, gumising ka! Gumising ka! Kuya Marco, gising! Diyos ko po! Ang dami mong dugo! Marco! Marco, wag kang pipikit. Indilat mo lang ang mga mata mo. Isusugod ka namin sa ospital. Eloisa, ligtas na ba kayo? Patay na ba ang halimaw? Oo. Oo, Marco. Ligtas na tayo. Patay na siya. Huwag ka na magsalita. Mang Rudy, tulungan niyo ako. Duguan si Marco. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Sige, Eloisa. Halika na. Kuya, lumaban ka please! Huwag mo kaming iwan! Gumising ka. Huwag mo akong iwan, Marco. Hindi pwedeng mamatay ka. Paano na ako? Jocelyn, ano ba? Halimaw yan! Hindi mo siya asawa! Biktima ka rin niya! Hindi ka niya pinapansin, Micah. Mukhang wala na sa katinoan ng babaeng yan. Iiwanan natin siya rito. Kailangan na nating madala sa ospital ang kuya mo. Tuluyan na naming iniwan si Jocelyn sa gitna ng madilim na gubat habang yakap-yakap niya ang katawan ng aswang na unti-unti nang nagiging abo. Wala siyang pakialam kahit magkadapaso siya sa nagliliyab nitong katawan. Halos mabingi kami sa mga palahaw niya ng pag-iyak na parang isang tunay na asawang namatayan. Hindi na namin inintindi ang kabaliwan niya dahil ang mahalaga noon ay ang buhay ni Kuya Marco. Agad namin siyang naisugod sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Halos malagutan na siya ng hininga dahil sa tindi ng tinamo niyang pinsala. Ilang oras din kaming naghintay sa labas ng emergency room na puno ng kaba.
bago namin nalamang ligtas na siya at inilipat na sa isang private room. Ang tanga-tanga mo talaga, Marco. Bakit mo sinali yung atake ng halimaw na yon? Paano na lang kung nawala ka talaga ng tuluyan? Paano na yung kapatid mo? Paano na ako? Alam mo bang sobrang natakot ako? Akala ko mamamatay ka na talaga sa harap ko. Hindi ko sinasabi sa'yo kasi naiinis pa rin ako sa pagiging mayabang mo minsan. Pero, mahal pa rin kita, Marco. Kahit na noon pa, wala namang nagbago. Kung alam mo lang. Sabi ko na nga ba, patay na patay ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Marco? Gising ka na? Kanina ka pa ba gising? Narinig mo yung mga sinabi ko? Ang alin? Yung mahal mo pa rin ako hanggang ngayon? Oo naman. Kahit yata nakakoma ako. Magigising ako kapag narinig kong sinabi mo yun eh. Sinaulo ka talaga. Nag-alala ako ng sobra sa'yo tapos babangon ka para lang asarin ako. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Sayang luha ko sa'yo. Aray. Huwag mo akong ngampasin. Masakit pa yung tayo ko, no? Pero salamat, Eloisa. Kasi binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para itama yung nakaraan natin. Mahal na mahal din kita. Wala nang makakapag-iwalay sa atin simula ngayon. Promise, babawi ako. Mahal din kita, Marco. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Tinakot mo ako ng Bakit mo ginawa yun? Siraulo ko talaga, Marco. First kiss ko yun. Effective pala yun para tumahimik ka. Sana pala. Dati ko pang ginawa yun. Excuse me lang po ha. Nandito po kaya ako sa sofa. Gising na po ako kanina pa. Ha? Baka gusto yung isara yung kortina kung maghahalikan kayo dyan. Micah, kanina ka pa ba gising? Oo, nakita ko nga lahat eh. Grabe, respeto naman sa single na kagaya ko. Maika, Ay, sige na, ituloy nyo na yan. Lalabas muna ako para bumili ng kape. Mukhang mas kailangan yun ng privacy ngayon eh. Doon na nagsimula ang panibagong yugto ng buhay namin matapos ang matinding bangungot na naranasan namin sa baryo. Nakabawi rin agad sa mga sugat niya si Kuya Marco at nakalabas ng ospital matapos ang ilang linggo. Sa kabilang banda, nabalitaan na lang namin mula kay Mang Rudy na tuluyan na ngang nawala sa katinuan si Jocelyn. Nakita raw itong pag-alagala sa paanan ng bundok nang walang saplot, kinakausap ang hangin at pilit na tinatawag ang pangalan ng aswang. Dahil doon, hindi na kami nagsampa pa ng kaso sa kanya para sa tangkanyang pagpapahamak sa akin. Although, ipinaalam namin sa pamilya niya ang lahat ng nangyari. Turns out, noon pa pala nila alam na obses si Jocelyn sa aswang. Pero ang pinaka nakakalungkot doon, noong araw na susunduin na sana siya ng mga otoridad para dalhin sa mental hospital, natagpuan na lang nila itong wala ng buhay sa loob ng kwarto niya. Kinitil niya ang sarili niyang buhay dahil hindi na yata talaga niya kinaya ang pagkawala ng halimaw. Isang malagim na trahedya ang sinapit niya. Pero nagpasya na lang kaming pamilya na kalimutan ang lahat ng pait at takot na naranasan namin doon. Nagtuloy-tuloy na sa wakas ang pag-aayos ng buhay namin pagbalik namin sa syudad. Sa katunayan, kasal na ngayon sina Kuya Marco at Ate Eloisa. May dalawa na silang anak na lalaki na parehong sobrang kukulit. Ako naman, kasalukuyan ang nagtatrabaho bilang isang dentista sa sarili kong maliit na klinika. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa karanasan naming ito. At syempre, maraming salamat din sa channel na ito na nagbigay ng daan para maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Mag-iingat po tayong lahat and more power po, Kwentong Takip Silim. Maraming salamat, Micah, sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa Kwentong Takip Silim. Nakakakilabot man ang pinagdaanan nyo sa kamay ng aswang,
Nakakatuwa pa rin malaman na naging maayos ang lahat sa uli, lalo na para kina Marco at Eloisa. Para naman sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at tumututok hanggang dulo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Sana ay minapulot kayong magandang aral sa kwentong ito, na minsan, kung sino pa yung mga taong nasaktan natin noon, sila pa pala ang sasagip sa atin sa oras ng pangangailangan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Samahan niyo ulit ako sa susunod na video para sa panibago na namang kwentong aswang. Muli ako po si Sir Jag na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi at mag-ingat po tayong lahat.